Good morning, everyone. Welcome to the National Book Development Board's Literary and Publishing Trade Conversations, or LitPub. I'm Samantha Palanca, and I'll be your host for the opening and closing program part of this program. Okay. So the National Book Development Board, or NBDB, is an attached agency of the Department of Education with the mandate to develop and support the publishing book industry. GitPub is a series of NBDB videos and discussion that celebrates literature and promotes best practices in publishing trade through discourse on issues, opportunities, and trends in literature, book publishing, and readership. This session is in partnership with Bookbed, Lira, Linangan sa Imahen, Retorika at Anyo, National Commission for Culture and the Arts, Prime Trade Asia Incorporated, and Panitikan.ph. Before we officially start the discussion, we would just like to lay down some house rules. So for our participants, kindly choose a conducive learning environment. As much as possible, avoid unnecessary background noise. So mute your mic at all times, but we encourage everyone to turn their camera on for this session. You may show yourselves in this session to encourage our speakers and our fellow participants. So if you wish to ask a question during the Q&A portion for this panel, you may kindly send your questions in the chat box here in Zoom, or for our Facebook viewers, you may comment your questions in the comment section. It will be also live streamed via Facebook page, so kindly feel free to post any questions or comments there. You may also use the reaction button here on Zoom. And after the end of the seminar, we encourage also everyone to kindly fill the evaluation form that will be emailed to you. So for the second episode of our literary conversations, we have with us Mr. Jose Manfred C., Mr. Chino Marlos Sayuno, and Mr. Mark Anthony Salvador to present the radical in Philippine children's literature, writing stories of inclusion, equality, and justice for the Filipino child reader. Magandang hapon sa lahat at welcome sa aming maikling balitaktakan at talakayan tungkol sa radikal na panitikang pambata. Ano nga ba o paano nga ba tayo magiging radikal at ano nga ugnayan nito sa akdang pampanitikan para sa mga bata? Diba? Sasagutin natin yan sa ating maikling talakayan. Ngunit bago tayo magsimula, magpakilala muna kami. Ako si Monsi o Teacher Mon. Ako ay natuturo sa Departamento ng Pilipino at Panitikan ng Pilipinas sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. At pati na rin sa Bakwit School para sa mga lumad kasama ng Save Our Schools Network. At ako rin ang may akda ng kwentong pambata na Silaling at ang Lakbay Paaralan. Magandang hapon, ito si Maki o si Mark Anthony S. Salvador. Nagtuturo ako sa 3 school, part-time right now, at kasapi ako ng Alliance of Concerned Teachers Private Schools.
Ako naman si Chino Marlo Sayuno ng University of the Philippines, Los Baños. Nakapagdathala na rin ako ng ilang mga kwento sa Adarna, Lampara, Chikiting Books, kagaya ng The Magic Bahag, The Missing Blanket, Tik 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 at marami pang iba. Okay, so di ba marami rin mababahagi sa inyo para sa talakayan na to. Kaya umpisahan na natin, no? Umpisahan ko muna sa aking presentasyon. Ayan, okay na mga kasama? Yes. Alright, maraming salamat. Ulitin ko lang yung aking bahagi, no? So, radikal na mga akda para sa mga radikal na bata. Pag nababanggit natin yung salitang radikal, minsan meron tong negatibong bagahe, no? Na pag radikal ay ito ay masama sa lipunan, o kaya ito ay laban sa lipunan mismo. Pero bukod dito, maiisipin natin ang mga ibang salitang kaugnay, tulad ng mga pagre-refleksyon o pag-ninilay-nilay tungkol sa mga iba't ibang isyong panlipunan. Nandiyan din ang mga panukalang ang panitikang pambata ay radikal sa kanyang esensya. Para sa akin naman, napakahalaga ng keyword na pakikisangkot sa radikal, sa pagiging radikal. Bakit? Dahil kung tayo ay makikisangkot, no, magbibigay daan ito sa pagbabanyuhay at pagbabagong panlipunan. So para sa akin, ang pakikisangkot sa radikal na panitikang pambata ay ang representasyon ng tunay na karanasan, mga paghihirap, at syempre, no, mga tagumpay ng iba't ibang sektor ng ating lipunan, pati na rin mga iba't ibang identidad na maaring marginalized o disenfranchised. No, yung mga pangkat ng mga grupo na nasa laylayan na ng ating lipunan. Upang mahamon natin o upang mabago, magiba, no, ang mga nakasanayan na stereotypes, mga maling paniniwala tungkol sa mga identidad at mga sektor na ito. Tulad na lamang halimbawa sa identidad ng LGBT. No, na marami tayong mga nakasanayan na stereotypes, mga paniniwala na laban doon sa buhay ng ating mga kapwa LGBT. Ngunit maaari nating mabago ito, no, at a very young age sa ating mga readers na magitan na panitikang pambata. Nandiyan din syempre ang mga iba't ibang paniniwala o mga pag-aakala tungkol sa iba't ibang sektor, tulad ng sektor ng mga manggagawa, sektor ng mga magsasaka, diba? Na kaya nating mabago, no? Kaya nating matuwid para sa ating mga batang mambabasa. Tulad na lamang ng ginawa ni Rizal, diba? Sa kanyang pagtugon doon sa mga paniniwala ng mga Espanyol na mga Pilipino ay tamad, pinaliwanag niya na hindi, no? Pinasanungalingan niya ang ganitong paniniwala sa pamamagitan ng panitikan. At syempre, maging ang panitikang pambata ay may ganitong potensyal. Sa ibang salita, no, yung mga akdang pambata na mas masasulat natin ay isang imbitasyon sa mga mambabasa na makisangkot, no? Isa tong paalala sa mga batang na lahat tayo, kahit anumang age, no, ay may kakayahang baguhin ang ating lipunan para sa ikakabuti ng lahat. Ayon kay Dr. Eugene Basco, no, sa kanyang pagtatala ng ikatlong dekada ng panitikang pambata sa Pilipinas, mayroong pagpusbong ng mga radikal na panitikang pambata. At siguro mabubuod natin ang diskusyong ito sa tatlong tema, no? Una, may pagbabago sa forma at plataforma ng mga panitikang pambata. Umusbong na yung ika-21 taon, yung mga iba't ibang forma at plataforma, no? Nandyan yung pagkakaroon ng katipunan ng mga tulang pambata, halimbawa, tulad ng hali-hali-hoy. Nandyan din yung pagkakaroon ng katipunan ng mga dulang pambata. Dati kasi nakasanayan natin na laging nagpo-focus tayo sa naratibo o sa forma ng fiksyon. Ngayon may iba't iba na rin, tulad ng tula at dula. Meron nga rin tayong mga pelikulang pambata, no? Na gumagamit ng animasyon o animation bilang medium sa pagsasalaysay ng mga karanasan ng mga bata. Itong pagbabago sa forma, no, ay nagbibigay daan din para sa iba't ibang tema na maaaring hindi napapahiwatig o hindi nasasaklaw ng genre ng fiksyon. Kaya nga mababatid din natin ang trend ng mga radikal na mga tema sa panitikang pambata. Nandiyan halimbawa yung mga tema na LGBT na matatagpuan natin sa mga akda tulad ng Ang Ikaklit sa Aming Hardin ni Bernadette Nery. Nandiyan din yung librong Hamin, Ang Batang Manggagawa, kung saan binibigyan ng representasyon, no, ang karanasan ng mga manggagawa mula sa punto de vista ng mga bata. Sa pamamagitan nito, no, marami mga batang mambabasa ang maaaring malaman o mabigyan ng katwiran at pagpapaliwanag sa mga buhay ng iba't ibang sektor ng ating lipunan. Na ang mga sektor na ito ay maaaring bumubuo pa nga
ng mayorya ng ating populasyon. Siyempre, nandiyan din yung mga interesanting akda na merong mga pagtutukol at mga argumento tungkol sa usapin ng kapayapaan at digmaan. Diba? Napakasensitibong paksa. Tulad na lamang ng War Makes Me Sad at Ang Mundo ni Leo na tinatalakay itong mga sensitibong paksa na ito. Bukod dito, habang meron tayong mga radikal na tema, meron din tayong pag-usbong ng mga alternatibong limbagan. Sa katunayan, marami mga non-government organizations at people's organization ang nagsimulang maglimbag ng kanilang mga kwento at aklat pambata. Isang halimbawa na nito ang Canvas na kasama ng United Nations ay naglimbag ng kasama pala ng Commission on Human Rights ay naglimbag ng isang aklat pambata na nagpapaliwanag ng iba't ibang mga karapatan ng mga bata. Na mahalaga na malaman ng iba't ibang kabataan natin kahit anuman ang taon. Nandiyan din isang halimbawa din na nagre-represent sa isang sektor ang nilimbag na aklat ng Save San Roque Alliance para sa mga urban poor community ng San Roque community, ang kapit-kapit bahay-bahay na nagpapaliwanag at nagbibigay ng window doon sa karanasan ng mga urban poor kapag sila ay pinapaalis o dinidisplace mula sa kanilang mga tahanan, kanilang mga komunidad. So yung mga ganitong representasyon, ganitong mga limbagan ay nagbibigay ng daan para sa mas marami pang karanasan na maaaring malaman ng mga bata. Na sabi nga siguro dati, maraming mga kritiko na ang nagsabi na ang palimbagang pambata ay nagiging medyo wholesome o nagiging kini sa iba't ibang mga issue. Nagagayahan na lamang sa mga forma, nagagayahan na lamang sa mga tema. Ngunit malaki ang potensyal ngayong ika-21 taon na magsulat at maglimbag ng mga radikal na kwentong pambata. Magandang halimbawa dito mga kasama ang Aklatang Lumad. Bilang guro sa Bakwit School para sa mga kabataang lumad na lumikas dahil sa militarisasyon, masasabi kong malaki ang ambag na panitikang pambata sa aming kampanya para sa patuloy na pag-aaral ng mga kabataang lumad. Ang lumad nga pala, balang di sa kaalaman ng lahat, ay binubuo ng 18 etnolinguistikang pangkat sa Mindanao. At ito, yung mismong mga kabataang lumad, sila mismo ay nagsulat ng mga kwento na binahagi nila sa iba't ibang mga aklat, tulad ng Pangiyak, ng Birang, ang Bayabas sa aming Tagaytay, at marami pang iba. Kung saan dito, isa pang halimbawa pa pala yung Obelio, na tungkol sa karanasan at pagkamatay ng isang kabataang lumad, dahil sa dahas. So sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng boses ang mga kabataang lumad mismo para ibahagi nila yung kanilang kwento. So bilang manunulat, hindi natin dapat tignan yung ating mga sarili bilang mga boses lamang. Dapat actually tayo ay maging katuwang nila sa pagpapalakas pa ng kanilang mga kampanya para sa kanilang sa kanilang pagpapalaya mismo. Halimbawa na rin dito yung aking mismong akda na Sila Lengata ang Lakbay Paaralan at ang koleksyon ng mga tula ni B.J. Alquisola na buo hindi lamang sa simple integrasyon, kundi sa pakikisa talaga at pakikibaka kasama ng mga kabataang lumad, sa ilalim ng iba't ibang organisasyon para sa karapatan ng mga katutubo sa Pilipinas. Kaya nga naman masasabi ko na bilang pagtatapos sa aking maikling diskusyon na nararapat lamang na mga radikal na manunulat para sa mga bata ay makiisa at makisangkot doon sa mga paniniwala, prinsipyo at pinaglalaban ng ating mga kabataan sa iba't ibang sektor, sa iba't ibang napipabilang sa iba't ibang mga identidad. Katuwang dapat tayo sa kanilang paglaya at pagpapalaya. Maraming salamat. Ayan, thank you, Teacher Mon. Si Sir Maki naman ang mag-share ng kanyang insights tungkol sa ating topic. Ayan na. Muli, magandang araw sa ating lahat. Naka-full screen na ba? Yes. Teacher Mon. Ayan, okay. So, gusto kong simulan yung pagtalakay ko sa radikal na akdang pambata mula sa isang CP. Ang CP ay mula sa column ni Rogelio L. Ordonez, professor ko ng college, si Caro Jer kung tawagin. Ang pamagat ng kanyang column ay tungkulin ng manunulat. Basahin ko lang po. Sinasabing ang manunulat ay mambabatas ng daigdig at direktor ng konsensya ng bayan.
Kaya hindi lamang siya dapat na maging matapat na tagapaglarawan ng buhay, kundi dapat siyang maging pinakamahigpit na kritiko nito. Ang talikdan niya ang tungkuling ito at sa halip, maging tagabenta lamang siya o tindero ng mga kasinungalingan sa palengke ng lipunan ay isang napakalaking kasalanan, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi maging sa buong sambayanan. Higit sa lahat, kinakailangan ng manunulat na maging matapat sa kanyang sarili at sa kanyang sinulat upang mapangatwiranan niyang ipabasa ang kanyang obra. Tulaman iyan, o kwento o nobela, dulaman iyan o sanaysay o artikulo at maging balita. O kung dadagdagan ko, iyan man ay maging tulang pambata o nobelang pambata o kwentong pambata. So, ang linaw namang sinasabi dito ni Rogelio Ordonez, bagamat hindi binanggit sa CP ang kwentong pambata or any form ng panitikang pambata sa partikular, pero sinasabi dito yung gampanin ng manunulat. At ang gampanin ng manunulat ay hindi tayo dapat nagpa-poverty porn. Ilalarawan mo lang, ito kalagayan ng mahirap, ito ang buhay nila, ano na ngayon? Diba? So ang kailangan ay itampok natin sa ating mga akda yung kalagayan ng mahirap. At hindi lang yung kalagayan per se, kundi ugatin natin ano yung sanhi ng kahirapan na yan. At mula doon, dapat nakakapaghain tayo ng solusyon. So, mula sa salitang mambabatas ng daigdig, direktor ng konsensya ng bayan, kitang-kita natin yung obligasyon ng manunulat. Kitang-kita natin yung obligasyon ng isang manunulat ng akdang pambata. So, mula dito, ano ba yung radikal na akdang pambata? So para sa akin ay, ang radikal na mga akdang pambata ay kumikilala sa papel ng mga batang mambabasa bilang susunod na henerasyon ng mga mamamayan ng daigdig. Kasi baka minsan merong thinking tayo pag magsusulat ng kwentong pambata or tulang pambata na sexual harassment, kawalan ng pantay na karapatan sa mga bata, child labor, racism, baka hindi pa ito kayang unawain ng mga bata. Baka mahalaga yung nagtututbrush lang, paliligo. So, sa radikal na akdang pambata, dapat hindi natin minamaliit yung kakayahan ng bata. Dapat kinikilala natin na sila yung susunod na henerasyon ng mamayan ng daigdig. So, dapat maunawaan nila itong mga ito. Diba? At tayo bilang manunulat, syempre, gagawa naman tayo ng way gamit ng talinghaga or isa nga sa mga sinasabi sa malikhaing pagsulat ay show, don't tell. Gagamit tayo ng mga paraan para maipaunawa sa mambabasa yung mabigat na paksa sa magaang pamamaraan. Ang radikal na mga akdang pambata ay tumatalakay sa suliraning mahalagang maunawaan ng mga batang mambabasa, gaya ng climate crisis, kahirapan, kawalan ng pagkakapantay-pantay sa kasarian, at pandarahas sa mga katutubo. So, tingnan natin na kaya nilang unawain itong mga to. Halimbawa, may mga nababasa ako mga akdang pambata na ang bibigat ng tema. Kanina nabanggit ni Teacher Mon yung ang ikaklit sa aming hardin ni Bernadette Neri. So ito ay tumatalakay sa gender equality. Si ikaklit ay bata na ang pangalan niya ay mula sa salitang katutubo na ikaklit, na ang ibig sabihin ay sunflower. Si ikaklit ay anak ng dalawang lesbiana. So ipinapaliwanag ng kwentong pambata na ito na tulad ng buto ng sunflower, hindi mahalaga kung saan nanggaling yung bata. Ang mahalaga ay kung papaano mo itinanim yung buto ng sunflower. Tumubo, diniligan mo, tinanggalan mo ng mga damo sa paligid, binantayan mo, ginabayan mo hanggang sa lumaki at mamulaklak. So, ang punto ay kahit pa ang magulang mo ay dalawang lesbian, ang nagmamatter ay hindi kung saan ka nanggaling or hindi ka nila anak. Ang nagmamatter dito, paano ka nila pinalaki para maging mabuting tao. So kung titingnan natin, 'di ba, lumalabas ito dun sa mga typical na middle class at napaka-komportable na mga tema, 'di ba? Kanina nabanggit ni Teacher Mon yung Jamin, yung kwento ng batang manggagawa. So later tatalakayin din natin yung mga ganon. At marami pang mga kwentong pambata na nagtatampok ng mga mabibigat na paksa. Pero itinuro, tinalakay, ikinwento sa paraang magaang basahin. Pangatlo, ang radikal na mga akdang pambata ay naglalatag ng mga kritisismo ng manunulat. At syempre, gaya ng sabi ko kanina, dahil naghahain ng, dahil hindi dapat poverty porn lang, dapat hindi ka lang nagsasalaysay. Number 1 ay, inugat mo yung cause ng suliranin. And then syempre pangalawa, naghahain ka ng solusyon.
At maraming mga ganyang kwentong pambata. May mga kwentong pambata na kumikilala sa papel ng mga katutubo para malabanan ng climate crisis. May mga kwentong pambata na kumikilala sa papel ng kababaihan para magkaroon ng gender equality. So, hindi lang ang mga kwentong pambata ay hindi madamot sa mga batang mambabasa. Inilalahad nito yung mga topic na akala natin ay sa unang tingin ay hindi nila mauunawaan. Diba? So, dapat hindi natin binibilang ko yung mga tema natin. Ano yung mga ang susunod na maglalahad ay si Teacher Chino. O ituloy ko ba dun sa Sige, sir, tuloy mo lang muna. Okay, sige. So ano ba yung naging pag-unlad ng panitikang pambata nitong mga nakaraang taon o mga nakaraang dekada? Una, yung pagdami ng mga akdang pambata na inilalathala ng mga independent publisher. Right now, ang dami nating independent publisher sa bansa. Ang isa sa mga nagpapublish ng mga radikal na akdang pambata ay ang Southern Voices Printing Press. So, meron dalawang akdang pambata ako dito na ibibigay na halimbawa. Nabanggit to kanina, yung Jamin, ang batang manggagawa. So, si Jamin ay isang bata sa Mindanao at sa kanyang pagiging bata, sa kabila ng kanyang murang edad, ay nagtatrabaho na siya sa pag-aawaan. So, tinatalakay nito yung problema sa sistema ng lipunan na nagkakait sa mga bata ng karapatang makapag-aral, karapatang magkaroon ng maayos na buhay, marangal na buhay, may sapat na pagkain, sapat na damit, gamot, at makapaglaro. Diba? So, tinatalakay nito yung ugat ng suliranin, yung hindi pagkakapantay-pantay ng yaman. Pangalawa, may mumu sa loob ng computer. So, tinatalakay nito yung mga pedophilia. Diba? Kasi baka ang bata ay may ka-chat sa social media, tapos tinuturuan yung bata ng mga kung ano-anong mga bagay na malaswa. So, yung mga ganitong paksa ay mahalaga. Mahalaga maituro natin sa bata yung ganitong tema para makaiwas din sa mga tinatawag nating sexual harassment. Siguro, palagay ko, darating ang panahon itong marami pa nating mga independent publisher gaya ng Balangay, Gantala Press, ay maglalathala din ng kanilang mga akdang pambata. Maganda nga rin siguro kung yung mga mainstream na publisher ng mga university press, gaya ng UST Press, Ateneo Press, UP Press at iba pa, ay maglalathala din soon ng mga kwentong pambata. Mga radikal na kwentong pambata. At susunod ay, so nandun pa rin tayo sa kung paano ba umuunlad, ano yung mga naging pagkilos para mas paunlarin yung mga akdang pambata. Isa sa naging pagyabong ng pantikang pambata sa bansa ay yung pagsasali natin ng mga akdang pambata mula sa Pilipino o mula sa katutubong wika patungo sa Pilipino o patungo sa ibang wikang dayuhan. Halimbawa, nakasali na sa Nihongo ang kwentong pambata ni Dr. Luis Gatmaytan. May mga lihim kami ni Ingkong. Samantala, nakasali naman sa wikang Thai ang kanyang kwentong pambata na si Duglit, ang dugong makulit. Si Dr. Luis Gatmaytan ay Doctor of Medicine. At ang sinusulat niyang mga kwentong pambata ay mga kwentong pambata na nagpapaliwanag sa iba't ibang uri ng sakit, sa pangangalaga sa kalusugan, at sa iba pang bagay na may kinalaman sa medical science. Halimbawa, meron siyang kwentong pambata na nagpapaliwanag sa pagbubuntis. Meron siyang kwentong pambata na nagpapaliwanag sa paano nakakapasok yung parasite sa ating katawan kapag hindi tayo nagsasabon ng ating mga kamay. Meron siyang kwentong pambata na nagpapaliwanag sa leukemia. At ito sa dalawang kwentong pambata na to, sa si Duglit, ang dugong makulit na nakasalin nga sa wikang Thai, ipinaliwanag niya paano lumilipat ang red blood cell mula sa isang katawan papunta sa ibang katawan sa pamamagitan ng blood transplant. Samantala, dito naman sa may mga lihim kami ni Ingkong na nakasalin sa wikang Nihongo, ipinaliwanag niya kung paano nagkakaroon yung matatanda ng Alzheimer. Paano sila nag-uulyanin? So ito ay mahalagang ambag sa panitikang pambata, di ba? At mahalaga din kasi natatalakay dito ni Dr. Luis Gatmaytan, hindi lamang yung mga
aral like paggalang sa matatanda, pagmamahal sa matatanda, pagmamahal sa kalusugan, natuturuan din niya yung mga bata na unawain yung mundo ng medical science. So, yung bayabas, nabanggit to kanina ni Teacher Mon, ang bayabas sa Tagaytay at iba pang kwento mula sa Paaralang Lumad, ay nakasulat naman ito sa wikang Bisaya. Isinulat ito mismo ng mga mag-aaral, ng mga estudyanteng lumad sa Paaralang Lumad. At mula sa Bisaya ay isinalin sa Filipino at inilathala ng Sentro ng Wikang Pilipino ng UP Diliman. So ang punto ko ay ang unlad ng ating pantikang pambata, ng mga radikal na kwentong pambata. At itong pagsasalin na to, syempre nakakapagpayaman ito hindi lamang sa pantikang pambata, di ba? Nakakapagpayaman din ito sa wika. Kasi halimbawa, magsasalin tayo ng isang akdang pambata na nasa wikang Bicol noon, possible na merong mga salitang Bicol noon na walang katumbas sa wikang Pilipino. At sa pagsasalin natin ng pagsasalin na ito, pinapayaman natin hindi lamang yung pantikang pambata, kundi rin yung wikang Pilipino. Okay? Maraming salamat. Ang magbabahagi naman ay si Teacher Chino. Yan, thank you sir. Ako, napapakinig din ako mabuti sa mga presentations nyo kasi ang dami ko rin natututunan, no? Let me just share my slides. Ayan, so yan, we have heard so many insights about what radical is galing kay Teacher Mon, sa kay Sir Maki. So siguro yung goal ko na lang ay i-wrap up yung mga bagay-bagay and at the same time also offer pa more examples din sa mga recent projects that could also contribute to the body of work on radical children's literature, no? So when we talk about radical perspectives, there's always an attempt to question and become critical of existing schools of thought. So thus, to be radical is to attempt to subvert existing paradigms in understanding children's literature at kasama nun, also yung pag-subvert din of our understanding of the nature of the child character and the child reader. So yung dominant paradigm on understanding children, marami na yan. Pero one of the more dominant ones, of course yung KPJ na ang sabi niya, developmental yung stages ng childhood. And of course, this makes sense when you talk about the cognitive developments that should progress on stages depending on the age of the child. This informs how they interact with the world around them and the lessons and support that they need to survive. This also includes the dominant notion that children are adults in training. Although, of course, yung idea niyon, it has been challenged so many times already. But according to Reynolds, children will not just inherit the future but need to participate in shaping it. Thus, to be radical is to rethink such notions of childhood. When we do that, we also change how we see them, how we see the contents that we create and publish for them. Yun, kagaya kanina nga, ang binabanggit, ano ba yung role talaga natin as writer. So, probably kailangan natin, when we write, we think about the nature of the child. In fact, radical children's literature can be works that not only represent agentic child character and readers, but also maybe those that include children in the production of these stories. So marami na rin nabigay na example kanina. Ito naman yung galing sa Save the Children, yung first read books nila, wherein they went into the communities, in various indigenous communities, and then they talked to the children. Tapos they made the children write the stories, tapos in-improve na lang nila. Kasi ito yung some of the outputs that they have, no? So kasama na sana yung bata in the production process because after all, we're writing for them, so sana yung voice nila yung nare-represent natin as much as we can. According to Maya Gonzalez of the Reflection Press School of the Free Mind, children's books become radical when they reflect on who needs representation in the community and demand accurate reflection of these communities, reclaim ownership of such communities and create publications that represent themselves, and regenerate new voices from the generations to come in order to seed a new world. So kailangan talaga malakas na yung voice ng bata. Pero syempre, ano pa rin yung role natin as adult writers na gabayan sila. So ako, what is radical for me, bukod pa doon, no? To be radical means you should promote social inclusion for children with diverse experiences.
social exclusion happens when the child is unable to participate and be recognized in the society. So for children to be included, they should have the equal opportunity in terms of civic, economic, social, and family and community integration. And because maybe storybooks in the past, such as fairy tales and myths and legends, tend to represent fantastical stories but somehow fail in including the varying experiences of children, the more contemporary storybooks should provide space for them to be represented, to be heard, and to have a voice. So this is my second belief when it comes to radical children's literature. To be radical is to provide voice for the voiceless. Which I think we all echo naman in this panel, no? We write stories and poetry and other literary forms for children because we want to tell stories of those who do not have access to the conventions of children literature, to the publication opportunities, and yung mga walang boses, walang opportunity to represent themselves. Tapos, sabi ni Rene Villanueva, parang ang call niya, dapat tayong mga writers daw, parang we find opportunities to include the very old cultural practices with the more modern ones. So yun yung call din for us writers. We have to reconcile the effective representation of culture in what we write while maintaining the contemporary experiences that are relevant to the child today. And of course, I think naman so many writers took up that challenge. Yun nga, kagaya na magit kanina, yung ikaklit sa aming Hardini, Bernadette Neri at CJ De Silva, it reflects how the LGBTQ experience becomes relevant to the child kasi nga yung bata, dalawang moms niya. And hindi lang siya tuloy question ng sexuality kasi magiging question na rin siya nung family structure kasi sa kwento ipapakita iba-iba yung family structure. Tapos, kapag radical yung work, kailangan nagpa-progress siya from the kung ano ba yung nagawa na, gagawa siya ng panibago pang perspective. At I think yun yung ginawa, kasi nauna yung ikaklik, yun yung ginawa ng bonggang-bonggang Batang Becky. Kasi this time, hindi na yung adults yung may LGBTQ experience. Yung bata na mismo ang may ganong pinagdaraanan. Tapos, ganun din, yung mga stories about revolution such as EDSA and Isang Harding Papel. Tapos, more recently, si Kian, very empowering story by Wen Cahiles and Aldi Aguirre which they wrote with the Philippine Center for Investigative Journalism. So, mas matapang na naman from the past stories about martial law, mas tinapangan pa kasi mas current pa yung mga bagay na akala ng bata makikita niya lang sa TV reports, sa speeches ng government officials o kung saan sa dyaryo, makikita na rin niya sa mga kwentong pambata. Tapos, of course, now we have stories about the pandemic that echoes the same contemporariness with a flair that is fitting to the child. So, ikikwento ko lang kasi dito yung experience namin with Room to Read. Nagkaroon kami ng workshop last October saan we created stories. Tapos, 20 stories siya in total na after namin siya i-workshop ay nag-workshop naman for illustration sa kabilang workshop na by that, so parang October siya nasimula, by December meron na kaming output. Ganun kabilis. Pero ang goal ng Room to Read, it's an international organization whose vision is to raise early readers into lifelong learners. Tapos they also wanted some aspects of gender inclusivity and voice, especially for young girls who do not have access to literary content in schools. So they si Sir Al Santos, the book publishing manager of Room to Read, nakipag-coordinate siya with major publishers, Adarna, Lamparahias, and Anvil in order to create the storybooks. So yan. So nagkaroon kami tuloy ng 20 outputs. So in the writing workshop, we have the goal of developing socially inclusive stories. And at the same time, we had a child rights expert who would critique on our works in order to make it more appropriate to our prospective readers, those who would receive the books from far-flung areas. We were proud of the stories because ayun nga, parang maraming stories and child experiences na tackle. Merong yung Duyan Pababa sa Bayan, it's about lack of access to medical facilities in the mountains. We have a story about bad words na usually we hear it more recently, the government rhetoric, pero paano ba siya naka-apekto sa bata? There's a story about technology addiction na relatable naman sa digital native child. Tapos yung sa akin naman, yung Sayaw ni Dayaw, it was very true to my nature kasi ako nagsusulat talaga ako ng children's content
based on my experience as a member of a cultural dance group in Cavite. So yung mga alam ko sa dance, I incorporated it para lang din, pero ang message ko doon is to convey that no matter who you are and what you are, there's a right dance or performance for you. And isn't that what radical children's literature aspire to do for its readers? It hopes to make children feel that they belong. So, yun, marami ng yung current work natin on children's lit, sobrang dami na, and it's no longer just about the middle class children or children in the cities. Kung sa city man, yung urban poor, yung publishers, hindi na lang sila sa city, kagaya ng nabanggit kanina, meron na rin tayong publishers in the regions na mayabong din ang kanilang publications. Marami na ding pagbangga in terms of how to publish, in terms of new forms, new themes, and new means of production and consumption. Lalo na ngayon, marami naglalabas ng mga works na accessible online. So binabangga niya at kine-question na yung access angle ng children's book. So marami ng pagbangga sa mga dominant paradigms by offering alternative ones. So we do not but still, even if marami na tayong direction na napupuntahan, we do not forget to include the learning competencies when we can. We do not forget to show them the world as it is, but also we do not forget to sprinkle some magic, and we do all this while affecting positive change that will empower them even more, so that when they face their own monsters, their own struggles, and their own fights, they are stronger, no? So yun po. Yeah. Maraming salamat, Sir Chino at Sir Maki. Marami nating nalaman dito sa panel na ito, no? Nakita natin kung gaano kayaman at masikhay yung pagsusulat at paglulumbag ng mga radikal na panitikang pambata, lalo na sa ngayong taon, no? At dito sa mga akdang panitikan na ito, para sa mga bata, masikhay din ang representasyon at refleksyon sa iba't ibang karanasan ng mga sektor, iba't ibang mga identidad, mga pinanggalingang rehiyon, lalawigan sa Pilipinas. Kaya naman, sa pamamagitan ng mga akdang to, nabibigyan ng boses, no? Sabi nga ni Sir Chino, yung mga ilang na siguro ay hindi nabibigyan ng mainam na representasyon o boses sa iba pang mga mainstream na daluyan. Binabasag din nito ang mga maling paniniwala at mga nakasanayan, at bukod dito, napapatampok ng ilang mga akda, no, na bahagi ng ating panel ang mga iba pang mga nagbabagang isyong panlipunan. At dahil sa mapapakitang ito, no, naiimbita yung mga bata na maniwala na may kakayahan silang makisangkot dun sa pagpapalayang panlipunan. No? May kakayahan silang baguhin yung mismong lipunan nila. At dahil nga sa masikhay na paglilimbag ng mga radikal na panitikang pambata, napapaunlad dito yung wika, halagahan at panitikang Pilipino, sabi nga ni Sir Maki. At sana dun sa mga akdang nagagawa natin, no, kami bilang mga radikal na manunulat para sa mga bata at kayo rin mga manonood, ay makapagluwal tayo ng mga batang mamabasa na malaya at mapagpalaya. Siguro para tapusin yung ating talakayan, no, magbahagi na tayo ng ilang mga tips siguro para sa ating mga umuusbong na manunulat ng radikal na panitikang pambata. Kung paano ba natin masusulat, no? May isa sa kwento at may isa sa libro ang positibong pagbabago para at mula sa mga bata. Sige, siguro ako muna mag-umpisa, no? Sa tingin ko kasi, gusto ko lang tuntungan yung mga nabanggit ko rin kanina sa aking presentasyon na naniniwala ako na dapat kasangkot tayo doon sa pakikibahan ng mismo mga kabataan natin. Nabanggit kanina nila Teacher Maki at Teacher Chino yung karanasan ng maraming kabataan, no, na siguro para doon sa mga kabataan sa kalunsuran, no, bukod sa mga nasa urban poor sector, ay hindi ganoon nararamdaman o nakakita. Nandiyan yung mga, ngayon, sa gitna ng pandemya, nandiyan yung mga kabataang walang access sa edukasyon, wala access sa teknolohiya. Malaking halimbawa na lang din sa kaso namin sa Bakwit School, ang karanasan ng maraming mga kabataang lumad na dahil sa militarisasyon ay napapaalis sa kanilang mga komunidad at paaralan. Nandiyan naman din, nabanggit din kanina, no, yung karanasan ng mga batang siguro dahil sa kasanayan sa usapin ng kasarian, ay namamarginalisa. So, dapat ay makisangkot tayo sa mga organisasyon, sa mga kilusan, sa iba't ibang mga aktibidad na naglalayong ipatampok at ikampiyon yung mga karapatan ng mga kabataan na nasasadak sa dusa dahil sa mga paniniwala sa iba't ibang mga isyong panlipunan na ito. Bukod dito, no, sa ating layuning basagin yung mga nakasanayan at mga
iba pang maling paniniwala tungkol sa iba't ibang sektor at identidad, siguro din ay meron tayong oportunidad at potensyal na magpakilala ng mga halimbawa ng mga bagong bayani at bagong halimbawa ng kabayanihan. Kanina nga sa aking presentasyon na bahagi ko yung mga ilang akda na nagawa o inuluwal ng mga palihan na sinagawa kasama ng mga kabataang lumad. At dalawa na rito ang mga history textbooks o history children's books about history, no? Mga kasaysayang pambata na nagbibigay, nagbabahagi ng mga kwentong buhay ng mga bayaning lumad. So sa mamamagitan nito, nag-iiba-iba at nagbabanyuhay ang konsepto natin ng bayani na hindi lamang nakukulong doon sa Katagalugan, kundi sumasaklaw din sa iba't ibang mga rehiyon. Diba? At bukod dito, siguro mainam din na alisin natin ang focus sa nag-iisang bayani o nag-iisang bata, no? Sabi nga ni Ka-Idol Garceliano, yung we in the plural sense o yung I in the plural sense, no? Meron tayong oportunidad sa radikal na panitikang pambata na ilarawan ang kolektibong mga pananaw, kolektibong bayani o kolektibong bata. No, ano ba yung mga karanasan ng isang buong sektor o isang buong pangkat o isang buong grupong may magkawangis na identidad? Maaari natin gawing bida ang isang komunidad, no, sa ating mga akdang pampanitikan upang mapatampok natin yung paniniwala at kahalagahan ng bayanihan, sama-sama pagkilos at pagiging isa. No, dahil ang gusto naman natin ay pagbabago hindi lamang para sa iilan, kundi positibong pagbabago para sa nakararami. So how about sila Teacher Maki, Teacher Chino? Baka may gusto kayong ibahagi para sa ating mga manunulat para sa bata. Gusto kong magtuon dun sa aesthetic na aspeto nung pagsusulat sa kwentong pambata. Una muna ay dun sa pagpili ng tema. Naisip ko na dapat tayong humuhulagpos na dun sa mga quote-unquote wholesome na mga topic. Yung mga nasa middle class sensibility. So maganda ikwento natin yung kwento ng mga bata na sabi nga kanina ay kung kwento man ito ng mga maralita, di ba? Kung kwento man ito ng mga tagalungsod ay maralitang tagalungsod sana. Tapos si Teacher Mon binabanggit niya yung sa mga karanasan ng mga estudyante ng lumad. So napakarami nating pwedeng maisulat. Pag umuwi tayo sa ating mga probinsya, makisangkot tayo, kwento ng mga batang dumagat, mga batang Aita, di ba? Tulad ng mga Aita, pinapaalis sila sa kanilang lupang ninuno sa pagtatayo ng New Clark City, itong proyekto ng Build. So, humulagpos na tayo dun sa mga tema na, bagamat gusto ko pong linawin, bagamat naniniwala ako na mahalaga yung mga kwentong pambatang nagtuturo sa halaga ng pagtutoothbrush, halaga ng paliligo, mga kwentong pambata na nagtuturo sa halaga ng pag-inom ng vitamins, bagamat mahalaga yon, so sana hindi tayo mabilanggo na lamang doon. Kasi ang daming kwento, di ba? Dito sa panel na to, ilang beses na nating nadaanan yung bigyan ng boses ang mga voiceless, yung mga marginalisado. So mula doon sa pagpili ng tema, siguro yung susunod na tatalakayin ko ay paano ngayon natin ito isusulat, di ba? Siyempre, bilang manulat ng mga gustong tips para sa mga gustong magsulat na akdang pambata, siyempre, dapat nagbabasa tayo ng mga akdang pambata. At amas na ang binabasa natin ng mga akdang pambata ay yung mga akdang pambata din na hindi na lamang nakabilanggo sa quote-unquote ko yung mga wholesome, di ba? Basahin natin yung mga akdang pambata na gaya nung inilathala ng kanina ay binabanggit namin ko ni Teacher Chino at ni Teacher Mon na mga inilalathala ng mga independent publisher. So, pag nagbabasa tayo ng mga ganitong pambata, mas nakikilala natin yung mga karanasan na dapat nating itampok sa mga sinusulat nating pyesa. Okay? At isa pa, siguro ito na yung panghuli para maging mapanuri tayo. Bilang mambabasa, naniniwala ako dapat mapanuri tayo eh. Bilang manulat muna, naniniwala ako na dapat mapanuri tayo. Kasi pag hindi tayo nagiging mapanuri bilang manulat, mauuwi tayo sa mga problematic na mga akda. Gaya ng nabanggit ko kanina, baka mag-poverty porn lang tayo sa mga isusulat natin na ito yung kwento ng bata, okay, so ano ngayon? Diba? So maganda, inuugat natin yung suluranin ng mga bata. Bakit may mga bata na hindi nakakapag-aral? Bakit may mga bata na nakakaranas ng racism? So ano yung ugat niyan? At mula doon, pag natalakay na natin yung root cause, nakakapaghain din tayo ng solusyon.
Kaugnay nito, naniniwala ako na napakarami nating pwedeng isulat. Therefore, racism, climate crisis, body shaming. Sinubukan ko magsulat couple of years ago ng kwentong pambata tungkol sa smart shaming. So, pinapaliwanag ko dito kung bakit yung mga kwago ay tuwing gabi na sila lumilipad. Kasi na-smart shame sila ng ibang mga ibon. So, later on, gusto kong pasukin yung body shaming naman at iba pa. So, ayun. Yun lang. Maraming salamat. Si Teacher Chino. So yun, siguro tatanong ng mga nanonood sa atin, paano yan? Wala naman ako, hindi man ako nagtuturo sa Lumad Schools o hindi man ako nakapunta doon sa mga community. Paano ako magsusulat? Pero actually, kahit saan ka nang galing, pwede ka naman magsulat ng mga kwentong pambata, pero meron siyang kaakibat na malaking paghahanda. Kasi nga, palagi kong sinasabi, halimbawa sa mga estudyante ko, hindi dahil magsisimula kang magsulat, kwentong pambata yung pupuntahan mo kasi feeling mo madali yun. Kasi actually, mas mahirap siya. Kailangan mong aralin yung dynamics ng creative writing, tapos aralin mo pa yung audience mo na iba dun sa worldviews mo, no? So, ibig sabihin, kung susunod tayo ng mga radical short stories for children or anumang genre na pangbata, kailangan malaking paghahanda natin. Rigorous na task yung ating tatahaking. Kailangan natin kilalanin yung mga communities na gusto nating sulatin kasi mahalaga na kahit na halimbawa ako sa case ko, yung mga stories ko puro Kalinga tribe. Hindi naman ako taga Kalinga. Pero feeling ko at gusto ko na magsulat ng tungkol doon kasi kung hindi ako tapos wala naman silang access doon, hindi na maririnig yung boses nila, no? So, although naiintindihan ko yung dangers ng representation. Kasi when you represent a culture that is different from your own, kahit anong sulat mo, kahit anong immersion mo, hindi mo talaga makaka-capture yung pinaka-quote-unquote authentic nilang experience. But of course, we can always try. As long as, in our deepest of our hearts, talaga namang maganda yung ating goal sa pagsulat, pwede naman natin yung gawin. Pero yun nga, magre-research ka, dadalaw ka doon, makikisangkot ka, lulubog ka talaga doon sa community. Lulubog ka sa cultural community na gusto mong i-represent. Lulubog ka rin sa experience ng pagkabata. Hindi pwede ka na magsusulat ng kwentong pambata na hindi mo naman nakausap yung mga bata o hindi mo alam ano ba yung boses nila, paano ba sila magsalita, ano yung mga concerns, immediate concerns nila sa environment nila. So, kailangan mag-immerse ka doon. At pangatlo, hihikayatin ko rin tayong lahat na magbasa ng mga kwentong pambata kasi para kagaya ng nabanggit ko kanina, kapag radical yung children's lit, ibig sabihin bumabangga ito sa nakasanayan. Paano ka babangga sa nakasanayan kung hindi mo alam kung ano ba yung mga traditions ng mga nalathalang children's lit? So, I invite everyone na magbasa ng mga kwentong pambata sa Pilipinas para alam natin saan tayo papasok at ano pa yung i-offer natin. And lastly, I encourage everyone, I encourage aspiring writers for children to always trust the child. Pagtiwalaan natin yung bata na kaya nilang intindihin ano ba yung mga kwentong ibibigay natin as long as gagabayan din natin sila para maintindihan ng mga ito. Yan. Okay, maraming salamat, Sir Maki, Sir Chino. Napakarami natin natutunan sa panel na to. Nalaman natin na napakayaman na pala ng ng aklatan ng radikal na panitikang pambata. At kahit mayaman na ito, kahit marami man ang nalimbag na, sabi nga ng ating mga speakers, sabi nga namin, na marami pa rin kwento, marami pa rin mga boses na naghihintay na ating pakikisangkot, pakikisama at pagsusulat, no? Kaya naman bilang pagbubuod ng lahat ng ito, isa itong malaking imbitasyon para sa lahat ng mga manunulat, para sa mga bata, na hindi lamang magsulat, no? Kundi, nabanggit nga natin kanina, paulit-ulit, tayo rin mismo ay magbanyuhay, no? At magpanibago upang masamahan natin, matuwangan natin ang ating mga kabataan na baguhin ang ating lipunan. So maraming salamat sa lahat. Thank you po sa pakikinig. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat. Good morning. So, pwede po natin simulan yung ating Q&A discussion, sermon.
Hello, ayan, magandang umaga ulit. Nandito kami, yung tatlong nagbahagi kanina, no? Present kaming lahat, kaya kung meron kayong mga katanungan para sa ating mga attendees, no? Tungkol sa paksa ng radikal na panitikang pambata, syempre open na open tayo. Actually, may mga may mga nagbahagi na pala ng mga tanong kanina, no? Habang pinapalabas natin yung video. So, unahin na siguro natin sila. At syempre, bukas pa yung ating chat box para sa iba pang mga katanungan. Yung unang tanong actually ay nanggaling kay Cupcake, no? Na isa ring panelist sa ating Lit and Publishing Trade Conversations. Yung unang tanong ay nakadirekta sa akin pero baka maaari ring makasagot si Maki at si Chino rito, no? Dahil ano siya, no? Malaki yung saklaw na tanong na ito. Basahin ko lang, mga kasama. Sa pagsulat ng ganitong mga akda, advocate ang mga manunulat ng mga marginalized at disenfranchised sa sektor. So tama naman. Pero sino ang target audience? Bilang buyers na parents at readers ng mga bata, paano masisigurado na maipapahatid ang depiksyon ng mga kalagayan na ito sa labas ng isang echo chamber? So, sige. Yung isang tanong natin no, mula kay Cup. Tapos yung isa pang tanong na nakadirekta kay Maki, no? Hindi ba sa ikaklit sa aming hardin, walang agency, tila walang agency yung bata. Diniktik lang ng mga magulang niya yung solusyon. Paano natin ibibigay ang capacity mag-problem solve sa mga mangbabasang bata? So siguro bukod kay Maki, pwede rin ako magbahagi at si Teacher Chino tungkol sa tanong na ito. Ayan. Siguro, kung pwede magsimula na rin ako bilang nakadirekta rin sa kanyang unang tanong. Pero maganda magbahagi kami tatlo siguro sa lahat ng mga tanong na ito. Para dun sa, unang tanong ni Cupcake, no, tungkol sa sino ang target audience, actually, napakahalagang tanong na ito. Kasi bilang mga radikal na manunulat para sa mga bata, dapat ang objective natin ay hindi lang makapaglimbag, hindi lang para makadagdag doon sa katawan ng mga akda o mga aklat para sa mga bata. Dapat may klaro tayong layunin, no, kung bakit ba natin gustong isulat ang mga kwentong ito. Tandaan natin mga kasama, hindi naman lahat ng kwento ay dapat marinig, no? May mga kwento na mas nanaisin siguro ng mga nakaranas ng kwentong ito na i-keep sa sarili nila o idaan sa ibang mga plataforma, 'di ba? Hindi sa pamamagitan ng mga kwentong pambata. Kaya nga talaga pinatampok namin sa aming pagbabahagi kanina na mahalaga yung pakikilahok at pag-integrate doon sa mga sektor, sa mga grupo, sa mga biktima halimbawa na gusto nating i-represent sa ating mga kwento. Kasi kung dapat somehow merong consent na ibahagi yung kwento nila sa mas malawak na audience, may consent na maging bahagi yung kwento at karanasan nila, maging batis sila ng ating mga kwento para sa mga aklat. No, dapat meron tayong pagkilala noon. At sabi nga kanina, dapat may layunin tayo. No? Halimbawa na lang, para magbigay ng konkretong halimbawa, sa kaso ng yung pinakahuli kong nalimbag na kwento, yung Silaling at ang Lakbay Paaralan na tungkol sa militarisasyon ng mga lumad schools sa Mindanao. Bilang guro sa Save Our Schools Network kasama ng mga Bakwit School, malinaw sa amin na meron kaming objective na palawakin at ipalaganap yung kwento ng mga lumad dahil sa mainstream media meron tunggalian ng mga naratibo. May naratibo na hindi naman totoo yung militarisasyon. Pero kung pupunta tayo at papakinggan natin yung kwento ng mismong mga estudyanteng biktima ng karahasan sa Mindanao, malalaman natin na ito yung katotohanan na nararanasan nila. So ito yung kwento na binabahagi namin sa mga lektura, binabahagi namin sa mga event, no? At bilang merong oportunidad na makapaglimbag ng aklat tungkol sa mga karanasang ito, isi-seize natin yung opportunity, 'di ba? Para mas mapamahagi, mas ma-disseminate yung tunay na nangyayari sa mga kabataang lumad. So, may ganong layunin, 'di ba? At sino target audience nito? Syempre, yung mga hindi nakakarinig ng mga kwentong ito, 'di ba? Siguro kasi syempre para sa mga kabataang lumad, direct experience nila 'to eh. Pero marami mga magulang, mga mambabasa, mga batang estudyante, lalo na sa mga lungsod, no? Yung masalo na kung malayo tayo sa Mindanao, na siguro hindi masyadong naririnig yung mga kwentong ito, hindi masyadong nakita sa news, sa mga classroom. So,
sila yung target audience sa mga aklat na ito. Ngunit meron din mga ibang akdang radikal para sa mga bata na ang target audience naman din ay kapwa bata nila sa parehong sektor. 'Di ba? Halimbawa nito, yung isa sa mga nilimbag namin na aklat sa Save Our Schools Network sa mga lumad schools, no, ay yung Pangiyak, no. Actually, nandito siya para ipakita ko na rin sa inyo kung gusto niyo bumili, no. Na nilimbag ng Sentro sa Wikang Filipino. Itong Pangiyak, bukod sa pagpapalaganap ng kwento ng mga lumad heroes, mga local heroes nila na nagmula sa mga iba't ibang lumad ethno-linguistic groups, ginagamit din ito bilang somehow parang textbook para sa mga klase sa mga lumad school. Para, siyempre yung mga textbook natin sa history, puro mga, ang kadalasan natin nababasa sila Rizal, sila Bonifacio. Siyempre gusto ng mga bata na makita rin sino ba yung mga heroes from their own ethno-linguistic groups, di ba? Na nandito sa aklat na ito. So itong children's book na ito ay nagamit din o nagiging useful para mismo para sa mga kabataang lumad, no? So nag-iiba-iba talaga yung target audience batay sa layunin na dapat nanggagaling sa pakikisalamuha, sa pakikituwang sa mga sektor na gusto natin ikatawan sa ating mga akdang sinusulat. Ayun. Baka pwede rin magbahagi kung meron pang gustong i-share sila Chino, Maki. Ako ang idadagdag ko yung idea na ano talaga, when we publish storybooks for children, sobrang andaming layers of gatekeeping kasi simula pa lang sa publisher mo, parang yung iba't ibang publications, meron silang iba't ibang mga pamantayan in terms of yung gusto nilang i-publish. Kasi may mga publications na mas matapang na gustong i-address yung contemporary radical issues for children, pero may mga iba naman na medyo maingat pa sa parting yon. And syempre we respect that kasi after all parang kailangan din tingnan talaga yung production as from a business perspective. Kasi ito ng mga publishers, they would consider ano ba yung acceptable, for example for DepEd, kasi yung mga books ino-open din yan for orders ng DepEd, tapos yung DepEd ang pipili kung alin. Tapos yung parents then parang syempre yung parents minsan when they buy books for their children, parang iniisip nila parang gusto ba nila na mabasa to ng anak nila. So ganun, maraming considerations when we publish at siguro ang challenge sa atin as writers ay yung balance between ensuring na we represent the real experience pero kailangan appealing din ito sa iba't ibang market na gusto nating i-service. Tapos din yung mga stories na matapang na humaharap din dun sa mga issue. Minsan parang partnership with organizations kagaya nung nabanggit ni Teacher Mon. Saka for example, yung Lihim ni Leia, partnership yan with an organization din. Kapag meron kang partnership with an NGO, for example, nakakasiguro ka na may apply dun sa story mo yung experience ng NGO na yon in terms of dealing with children with these experiences. Kasi for example, yung Lihim ni Leia ay of course I know familiar ito sa ating lahat na ngayon ay short film na award winning, no. Pero doon sa Lihim ni Leia ay issue siya ng sexual abuse ng father dun sa bata. Pero makikita mo dun sa kwento na kasama doon yung process na paano ba yung bata mismo mag-a-address doon sa issue. Kaya siya nakakalampas sa mga pinto kasi yun yung way niya of coping. Pero kasama din doon paano siya tinutulungan ng mga adults sa paligid niya para maging safe. Kasi ayun, hindi naman natin maiaalis yung mundo ng bata sa mundo ng adult. Pero siguro kaugnay nung second question din, yung idea na ni agency yung bata, pero at the same time, hindi natin aalisin yung guidance ng mga tao sa paligid niya para yung bata ay willing din maging open sa kanyang immediate adults. Pero iyon ay na-produce dahil may mga kasamang experts talaga na tumutulong paano ba siya to best represent. So may ganun ding layer na yung isang radical story ay either kailangan ay balance siya in terms of representation but also in terms of appeal to the various readers and various parang audience that you have to entice. Kasi may teacher ka pa pala, may teacher and schools ka pa pala.
Pero at the same, tapos yung kabilang banda naman ay yung, again, yung palagi ko ina-emphasize na sipag at rigor in terms of research and consulting with experts para mas responsible yung story. Yan. Sir Maki, ikaw? Hi, tingin ko na banggit ni Chino ang gusto ko i-highlight itong mga publisher na anong gagamitin nating adjective, yung mga naglalathala ng mga ganitong akdang pampanitikan. So, ang dami naman nandyan yung Southern Voices Printing Press. At tingin ko, in a way, labas na rin sa usapin ng pagiging manunulat yung paglalathala ng ganitong mga akda, ng mga radikal na akda. So, kung halimbawa ay wala tayong makita right now, although tingin ko naman ang dami yung mga independent publisher. So, pwede tayong maglabas ng zine, pwede nating simulan sa mga ganong bagay. Chapbook, di ba, self-publish. Marami tayong avenue para ilathala yung mga akda sa nalabas sa publisher, sa pag-iimprenta ng mga mainstream na publication. Yun lang siguro. Siguro rin bilang dagdag dun sa mga huling nabanggit ni Teacher Chino, Teacher Maki, hamon din siguro to sa mga guro at paaralan na mag-explore pa ng ibang sources ng children's books, di ba? Syempre, supportive tayo sa ating mga the usual publishers na kung saan kami rin naman ay nakakapagdimbag ng mga kwento. Ngunit marami pang mga manlilimbag, di ba? Na pwede makapagbahagi ng iba pang kwento, iba pang anggulo sa mga karanasan na kikita natin, naririnig natin, at iba pa. Ayan, tapos siguro kung okay na tayo doon, Maki, gusto mo bang tumugon doon sa isa pang tanong ni Kap, yung tungkol sa ikaklit sa aming hardin? Tungkol siguro to sa pagbasa doon sa kwento? Tungkol sa usapin ng agency. Pero di ba sa ikaklit sa hardin, wala namang agency yung bata, dinictate lang ng magulang niya yung solusyon. Paano natin ibibigay ang capacity mag-problem solve sa mga mababasang bata? Okay, so una iniisip ko kung ano basically yung problem na kailangan solusyonan. At nakikita ko ay hindi siya yung problem per se, like climate crisis. Hindi siya yung problem per se. Yung kondisyon na nangangailangan ng pag-unawa, na maunawaan ng bata, yung pamilya ng dalawang homosexual na magulang ay normal na pamilya din. 'Di ba? Hindi lang siya umaangkop sasabihin ng iba, 'di ba, sa tradisyon, pero ito ay normal na uri ng pamilya. So yung ipaunawa mo sa bata 'yon. So tingin ko hindi naman iyon problema na nangangailangan ng aksyon. Ang kailangan ng bata ay yung guidance ng magulang para basahin yung kwento. At the same time, kapag sinusulat naman natin yung kwentong pambata, nilalatag naman natin yung mga banggaan ng mga puwersa, yung kung babalikan natin yung ikaklit sa hardin, binubuli yung bata na pangunahing tauhan doon sa kwento, na yung mga magulang niya ay dalawang lesbian, meron din siya mga classmate na binubuli na walang tatay, etc. So doon, nagkakaroon na rin yung skema yung bata sa ibang kondisyon ng pamilya. So basically, yung writer din yung naghahain sa kanya ng ibang possibility. So doon lumalakas yung skema ng bata na palagay ko, yun naman yung agency ng bata. At muli, yung guidance natin bilang mga kapatid, magulang, guro, para maunawaan ng bata yung ganitong kwento. Kasi kung titingnan naman natin kahit sa ibang mga akdang pambata sa LGBT, ganito rin yung naging daloy nung naratibo. Dalawang daddy ni Billy, kahit hindi yung sa LGBT, may lihim kami ni Ingkong. So pagpapaunawa lang doon sa bata. At kung babalikan natin naman yung scientific method, ang first ay knowing the quote and unquote the problem. Gusto kong idagdag yung kasi baka minsan parang tayo as adult writers, parang we're trying to understand the world of the child, pero syempre yung mindset natin as adult. So baka yung idea natin of agency iba doon sa idea ng agency ng bata. So doon sa case na ikaklit, gets ko parang di ba may moment talaga doon na yung parents niya in-explain niya sa bata.
tas yun nga, kaugnay siya ng parang idea na hindi naman mawawala yung guidance ng adults. Pero baka naman sense of agency, yung ability ng bata na intindihin yung mga tao sa paligid niya, yung mga adults, at i-process yon on her own terms. Tapos after nun, yung bata na yung nakakita doon sa mga classmates niya na iba-iba pala yung mga forms ng family. Si ganito, isa lang siya. Di ba? Pinakita doon yung iba't ibang kind ng family eh. So doon, nanggaling yung agency ng bata doon sa ability niya to gather information from the adults around her. Tapos siya yung magpa-process. So baka yun lang, baka yung idea natin not only of agency, of empowerment, of idea natin of radical, idea natin ng problem solving, baka iba doon sa mga experience talaga nung bata. So ganon, baka kailangan din nating isipin yon, di ba? When we are right. Okay, thank you, Teacher Chino, Teacher Maki, no? Napaka-sharp na mga tugon natin. At tama naman, no? Maaaring iba yung form of agency na meron, na create within the child's world. Ayan, so sige, tingnan natin yung mga ibang katanungan natin, no? Meron dito mga ibang tanong na siguro galing kay Kay na lang muna, no? Patitrams sa tanong, no? What are your favorite radical books aside from the given examples? Ayan, tama naman. Siguro magpabahagi na rin to ng mga pwedeng maging inspirasyon sa ating mga viewers, listeners, no? Kung ano pa yung mga pwede nilang basahin para mas ma-inspire na magsulat ng mga radical na panitikang pambata. At bukod dyan, no, baka pwede na natin sagutin din yung specific age range ng mga kwentong radical. Siyempre, wala namang age range yan. No? The usual, age range siguro for children's literature. Pero maraming pwedeng age range na targetin. No? Actually, yung isang paborito kong radical na panitikang pambata, no? Bilang pagtugon sa dalawang tanong na ito ni Kay. Yung sinulat ni Kata Garcia, ang aking pamilya. My family, oh. My family. Ito maganda tong tugon para dun sa dalawang tanong. Kasi itong age range ng book na ito, isa siyang hard book actually. So yung age range niya mga 2 to 3 years old, 4 years old. Talagang for really young audiences. And it uses very little text. Actually, very visual siya na hard book, no? Sorry, hindi ko lang dala yung sample ngayon. Pero bakit siya radical? Kasi radical yung pagtingin niya sa composition ng family. No? Napapakita siya ng possibilities ng blended families. Why? Yung book kasi, as a hard book, nasa-flip meron siyang dalawang bahagi. Yung top half and yung bottom half. And nasa-flip sila to different pages. To the point na, in one spread, no? Imagine natin, in one spread, maaaring yung composition ng family ay dalawang mothers. No? Or yung composition ng family ay dalawang fathers. And for a very young child, that's a very radical representation of what a blended family or what a family could be. Diba? Na para din sa mga bata na ang magulang ay dalawang nanay, dalawang tatay, o kaya isang nanay, isang tatay, isang lola lang ang bahagi ng pamilya niya, diba? Representative na siya ng iba't ibang composition ng family. So that's an example of a radical children's book for a very young audience, no? So this is also a challenge for many radical writers for children to explore markets, tulad nga na nabanggit ni Teacher Chino kanina, no? To explore different age groups, to explore different ways of representing different kinds of families, different sectors, and different forms of social justice. Ayun. So, ano kayo masabi ni Teacher Maki, Teacher Chino? Yung My Family, din siya, parang radical din siya in terms of parang challenging form. Kasi nga yung pag-split page niya, di ba? Ako naman, bukod sa mga nabanggit kanina, although foreign work, yung Julian is a Mermaid na parang story siya ng bata na gustong mag-express ng kanyang sexuality na parang drag queen. Tas parang ang maganda kasi doon ay naihalo yung pagiging fantastical kasi yung illustration niya ay parang mga sea creature sila kasi nga mermaid yung idea. So parang ang nare-remind sa akin noon ay yung idea na pwede nating i-address yung iba't ibang mga issue. Kaugnay din ito ng age range, no? Pwede nating i-address ang kahit anong napapanahong issue as long as merong children's lit na rendering kung saan wag nating kakalimutan na we're writing for child audiences. Therefore, kailangan ay
mapaglaro, kailangan ay magical, kailangan ay metaphorical, pero may pagbalik pa rin doon sa reality. So nandun, ano siya, we can write about radical stories for children. Okay lang, kasi nga again, lagi ko sinasabi, pagtiwalaan natin yung mga bata, pero nandun yun sa ating pagiging creative at pagiging imaginative and on how we will represent these stories. No, kailangan matalino, mapaglaro at pambata pa rin yung ating isusulat, 'di ba? So halimbawa, meron kang angle, yung halimbawa stories about war, hindi mo naman aalsen yung pagiging madugo nito, pero how do you represent blood in a storybook for children? Doon sa A Thousand Paper Cranes na story before, ang ginawa, yung idea ng blood ay ni-represent doon sa lahat ng color red sa paligid. Yung kasi parang Japanese story yun eh. So yung flag ng Japan, tapos yung iba't iba bang red. Pero yung idea ay madugo siya, di ba? So hindi natin aalsen yung totoong mga pangyayari, pero yon, another layer lang of imagination for children. Para din magabayan natin sila. Ano ba yung mga bagay na relatable to them para magiging source nila of comparison dun sa mga totoong mga nangyayari sa ating bansa. Ganun. Right. Ako yung, di ba usual yung nitong January yata, ito or February, yung parang may sinasabi yung mga tao na hala magkakaroon na ng World War III between Iran and America. Tapos hindi recently, hanggang sa ngayon, di ba, kino-question natin yung lumolobong budget sa National Task Force, di ba, NTF-ELCAC ng gobyerno, yung madugong war on drugs, etc. So, ang gusto ko namang ihalimbawa ay yung mga kwento tungkol sa mga akdang pambata na tumatalakay sa pag-iwas natin sa digmaan, sa mga ganitong uri ng digmaan. Ang maibibigay kong halimbawa na hindi nabanggit ay ang nag-iisa at natataking si Onyo at ang tatlong prinsipe ng Kalinaw. So, ilang ulit na nating nababanggit, no, yung kakayahan ng bata na mag-umunawa. Pero syempre, bilang manulat, gagamit ka ng mga talinghaga, etc. para mas maunawaan ng batang mambabasa yung mensahe. Yung tatlong prinsipe ng Kalinaw, yung paglalaro ni Eugene Evasco doon sa pangalan ng mga prinsipe. Ang first na prinsipe ay, kasi ito ay sumusunod doon sa estilo ng pagkukwento ng Ibong Adarna na mayroong tatay na may sakit, si Haring Lakan Ilaw, tapos ang magiging susunod na hari ay yung makakapagbigay ng pinakamagandang handog. Siya yung magiging susunod na hari ng Kalinaw. Itong panganay na anak, ang pangalan ay Tanggol, so umalis siya, ang dala niya ay mga malaking tipak ng bato na makikita daw mula sa buwan. So basically, di ba, inspired ito sa Great Wall of China. So, yung dala niya ay defense. Yung pangalawang anak, umalis, pagbalik ang dala ay mga granada na kapag inilagay sa tubig, sumasabog, namamatay yung isda. So, ang dala naman niya ay offense. Samantala, yung bunsong anak, di ba, si Tanglaw, ang dala niya ay, wala siyang physical na dala. Ang dala lang niya ay wisdom. So, yung importante ng talino natin, di ba, para magkaroon ng tinatawag nating kapayapaan. So, tingin ko mahalaga yun na talakayin, maituro sa mga bata yung importansya ng karunungan, yung importansya ng pagkakaroon ng payapang lipunan. Ayun, maraming salamat, Teacher Maki. No? Bilang nabuksan na ni Teacher Maki, siguro bahagi ko lang din yung mga ilang pang aklat na iba naman yung nire-represent, no? Represent ng iba't ibang mga sektor. Kasi parang lately lang, no, meron tayong nakitang mga independent publications na mga kwentong pambata tungkol sa urban poor halimbawa, no? I think it was last year nung nanalo ng National Children's Book Award, yung si Kian, no, na sinulat ng Philippine Center for Investigative Journalism. So talagang based on on investigative journalism, on facts about a child who was a victim of extrajudicial killings. And yung kwento ni Kian, no, ay actually hindi isolated case. At marami mga bata na naging quote-unquote collateral damage, no. Sabi nga nung ilang officials, no, naging collateral damage ng nabanggit niya kanina, yung bloody na war on drugs. So given that, no, bata, no, yung naging victim dito, at siguro from the perspective of the writers, dapat marinig din ng ibang mga bata
kung ano bang nararanasan ng kanilang kapwa-bata. Na syempre, ang bata, hindi naman homogeneous yan. Hindi naman when we say children, lahat ng children sa Philippines. Bukod sa mga cultural differences, linguistic differences na, ayan, may natanong na nga about linguistic differences, no? Meron ding differences in terms of class. Halimbawa, iba naman yung framework, yung reading framework, yung experiences ng bata mula sa urban poor sector. 'Di ba? O yung mga bata na nagmula sa mga ethno-linguistic groups, no? So, given that, we must also explore parang yung pagre-represent, pagiging katuwang ng mga sektor na ito sa pagbabahagi ng kwento nila. So, halimbawa na nga yung si Kian, isa pang halimbawa nito na nilabas ng isang non-government organization o yung Save San Roque Alliance for the urban poor in Quezon City. We have Kapit-Kapit Bahay-Bahay. Tungkol naman sa isang komunidad na nawawala. No, in disappearing community na isang reality hindi lang sa mga taga Quezon City, kundi reality para sa maraming mga communities across the Philippines, no, yung mga demolition na nangyayari sa mga different urban poor communities. So given that, not only are you sharing the stories and narratives and hardships of these communities and sectors to a wider audience, kundi nabibigyan mo din ng representation yung mga bata na member ng komunidad na ito. Kasi syempre yung mga batang member ng urban poor communities, for instance, ano ba yung mga usually nababasa nila, di ba? Usually naman din yung mga nasa mainstream na nabanggit nga ni Teacher Chino kanina, somehow, hindi natin maiiwasan yung gatekeeping, di ba? Pero of course, slowly nagigiba natin yun at nagiging explorative na rin yung ating mga mainstream publishers sa mga radical children's literature. Pero besides that, no, talagang halimbawa na lang kasi no, yung nilabas yung Kapit-Kapit Bahay-Bahay, nagkaroon ng storytelling session sa mga bata ng San Roque community na represented doon sa kwentong yon. Talagang makita mo yung shine, yung shimmer sa mga mata ng mga bata na makwento yung kwento nila, makita in print, in a storybook, yung experiences nila. 'Di ba? At bukod doon, talagang na-empower yung mga bata na ipagpatuloy yung kanilang campaign to stop the demolitions in their areas. So given that, no, talagang marami tayong mga paboritong kwentong pambata, marami yung mga target audiences dito at talagang invitation to para mag-explore pa talaga. Hindi lang ng mga hindi lang ng mga publishers, no, or ways of publishing, kundi yung sabi nga ni Teacher Chino, Teacher Maki, yung creative ways of engaging our child readers. No? So napakarami talagang potential, no? Napakaraming potential. Ito madali itong sagutin siguro, no, mula kay Alrom. Okay lang po bang haluan ng ibang wika ang mga kwento? Definitely, dapat mas makapagsulat pa yung ating mga writers from different regions or writers who have the capacity and ability to write in their regional or local languages, no? Actually, nabanggit din kanina ng ibang panelists na meron din mga storybooks na written in languages besides Filipino and English. Kayo ba, Teacher Chino, Teacher Maki, may gusto ba kayo idagdag? Dagdag ko dyan, halimbawa ako, mas comfortable talaga ako magsulat in English. Tapos wala naman ako original language. Tapos parang yung paghahalo lang ng terms, actually encourage yan. Ang tawag dyan ni Professor Delphine Tolentino ng UP Baguio ay writing with accent, kung saan gagamitin talaga natin yung mga local terms. Usually nga kapag walang translation or even if merong translation, iba pa rin yung dating kapag ang ginamit natin ay yung local term for a certain cultural artifact, certain pagkain na kinakain ng character mo dun sa kwento. Gamitin natin sila kasi it's a way para lagyan ng cultural flavor yung story natin. It's a way to represent then the story even if we're writing in a language that is foreign to that certain culture. Tapos yun, at least naituturo pa natin dun sa batang mambabasa yung mga terms na ganito. Okay. Sa mga linguistic na ilusyon sa Pilipinas ni Professor Ernesto Constantino, nag-enumerate siya ng mga illusion sa wikang pambansa at wikang panturo. So since ito yung mga illusion, ito yung mga dapat nating i-unlearn. At isa sa mga illusion na tinalakay doon ni Ernesto Constantino ay, ang wikang pambansa ay dapat puro. So ang wikang pambansa dapat hindi nahahaluan ng any foreign language. So that's illusion. So dapat i-unlearn na natin yung ganun kasi mali yun. Therefore, kung merong isang salita
halimbawa ay wheelchair, halimbawa ay face mask, halimbawa susulat tayo ng kwentong pambata tungkol sa pandemya, tapos nandyan yung salitang swab test. So, hindi natin kailangan maging purista, 'di ba? Nakakapagpayaman sa wikang Pilipino yung panghihiram ng mga salita sa regional languages, ganun din naman sa mga wikang dayuhan. Actually, interesting din na naalala ko may isang nilimbag na aklat yung isa kong colleague sa UP Diliman, si Professor Lori Santos, yung Elias and his River, if I remember correctly, na Elias and the Bicol River pala, sorry. Na very interesting yung linguistic inclusion dun sa aklat kasi gumagamit ito ng hindi lang Ingles at Filipino kundi Bicolano. Bilang tungkol sa Bicol yung kwento, no? So talagang may opportunity and potential yung paggamit ng mga iba't ibang wikang regional, wika sa Pilipinas para mas maging accessible din yung mga aklat natin sa mga batang mambabasa, lalo na in light of mother tongue-based language education sa mga paaralan natin, no? Talagang maging contribution din ito sa cultivation, preservation ng marami nating Philippine languages. Ayun. Siguro, pwedeng ito yung next, no? From Menandro Asi. Paano may babahagi sa mga bata ang ilang mahalagang issue tulad ng mga LGBT stories kung karamihan sa mga institusyon ay ayaw ibahagi ito gaya ng ilang pamilya at simbahan? Ako, mahalagang tanong at very challenging question. Sige, may gusto bang sumagot sa atin? Siguro yung challenge, yung nga sabi, kailangan tayo ay matalino when we write. Ang halimbawa, yung kay teacher mo na si Laleng at ang Lakbay Paaralan. So parang ang packaging niya, hindi alam mo naman yung issues na ina-address niya ay about lumad schools, pero ang packaging niya sa tulong na rin ng illustration ni Ara, appealing to the kids, 'di ba? 'Yun, lagi niyo tatandaan, you're writing for kids. So parang ang kulay niya, yung journey, masaya yung journey even if may struggle. Tapos syempre iba yung worldview ng bata. Tapos napakaganda, ako ikinalabutan sa kwento, no? Tapos yung isa pa, yung may alaga akong bakulaw na, sige, para akala mo siya ay isang fantastical na kwento, pero siya ay tungkol sa sa grieving. Kasi yung bakulaw pala, it turns out, ay yung kapitbahay na hindi na nakakapag-shave kasi namatayan ng asawa. 'Di ba? If you think about it, about death ito, pero hindi mo agad kita sa kwento. Ibig sabihin, kailangan dun sa title natin, sa first paragraphs natin, nire-represent natin yung totoong experience, pero creative palagi yung pag-offer. Tapos yon, dito rin natin ma-appreciate yung ating magagaling na illustrators kasi kaya nilang i-reimagine pa at lagyan pa ng panibagong way ng storytelling yung kwento natin. Tama. Actually, yung sa Laleng, since nabanggit na, si Ara din, yung illustrator nung aklat namin, ay nakipamuhay din ng ilang araw, kasama nung Lumad School, para talagang ma-represent niya ng mas maayos yung story. Na actually, parang interestingly, papasok din doon yung nabanggit kanina tungkol sa language yung binabanggit ni Teacher Chino Kasi wala talagang pagbabanggit doon kung sino ba yung umaatake sa mga Lumad School, sino ba yung sumusunog, pero makita mo siya through the image, through the experience, through the local language. Kasi may mga local terms na ginagamit yung mga bata to refer to the armed groups na naninira ng mga ng mga paaralan nila. At na-represent din yun through the images, no? So, syempre, ayaw naman natin i-spoil lahat. Basahin nyo na lang din yung kwento para malaman yung mga ganong details, no? Pero talagang we are creative writers and there are many creative ways nga naman talaga para mapasok natin yung iba't ibang larangan, iba't ibang industries. At syempre, bukod doon, bahagi rin tayo dapat ng mga siguro mga organizations, campaigns and advocacies na bahagi talaga nung mga kinukwento natin. Halimbawa, nung nabigay kasi na halimbawa nung nag-question sa atin, ay tungkol sa LGBT stories. So siguro passionate yung nagtanong sa atin tungkol sa LGBT stories, 'di ba? Mahalaga din na maging bahagi tayo ng LGBT campaign, 'di ba? Ng equality, ng gender equality for the LGBT community. Kasi kung magiging bahagi din tayo ng campaign na iyon, una, makakatulong yung mga kwento natin sa campaign na iyon. At pangalawa, mas marami makaka-access ng campaign na iyon if more people hear about
our advocacies, di ba? So talagang hindi bilang writers, bilang radical writers, we're radical not only by virtue of content, by virtue of creativity, pero by virtue of writers, no? Na ang mga manunulat ay hindi lamang susulat. Tayo rin ay bahagi ng lipunan, no, na gusto nating baguhin. 'Di ba? At dapat maging bahagi rin tayo ng iba't ibang pamamaraan sa pagbabago ng ating lipunan. Ayun. Agree ako doon kasi parang when you become part of these advocacies, parang nakikita mo na nakikita mo yung beyond the surface levels. Ano ba yung mga kwento sa loob ng ganito experience? At dahil nakita mo ito, matatranslate mo ito into your writing para mapakita dito sa mga institusyon na ito na LGBT stories are not just about one thing, di ba? Dahil ito yung nakita mong mga iba't ibang kwento, ito rin yung mapapakita mo dun sa magiging output mo na hopefully makita ng mga mambabasa mo. So yun, mahalaga talaga yung pagiging kabahagi, di ba? Mm-hmm. Ayun. Sige. Si Teacher Maki ba may gusto pang i-share? Ayun, so kaugnay na pagiging kabahagi mo, di ba? So tulad ni Teacher Mon, bahagi ng Lumad Schools. So sabi nga ni Teacher Mon, Teacher Chino, di ba, yung hindi lang yung surface level yung nakikita mo. So ngayon, kapag kabahagi ka, di ba, ipapabasa mo sa mga anak mo, pamangkin, yung mga gantong kwentong pambata. So hindi man ito ipinapabasa ng mga institusyon, mga eskwelahan, simbahan. So ikaw bilang nakakaunawa sa gantong kalagayan, bilang nakakita ng lampas sa paimbabaw, sa rabaw na kalagayan. So magiging advocate ka nito naging advocate ka, halimbawa, advocate ka ng kalagayan ng mga lumad, advocate ka ng kalagayan ng mga Maralit ng Tagalungsod, San Roque. So, nakikita mo yung halaga ng kwentong pambata bilang avenue para mas maipakita sa mga batang mambabasa yung halaga ng pagigiit ng mga lumad para sa edukasyon, halaga ng pagigiit ng mga taga San Roque para sa lupa. So, ganun lang. Ayun. Thank you, Teacher Maki, Teacher Chino. Ayan, marami pa tayong mga tanong, no? Pero iba medyo mas lighter siguro, a bit lighter. Sige, isa-isahin natin, no? Ito pala tanong ni Kay. Ayan, magandang tanong. Kung meron daw ba, kung from Facebook pala to. Kung meron ba mga seminar or workshop tungkol sa pagsusulat ng radikal na kwentong pambata? Nako. Ang National Book Development Board meron lagi silang workshop. Follow nyo dapat yung NBDB Facebook para makapag-pre-register kayo. Kasi parang limited yung slots kasi wino-workshop talaga yung mga kwento. Diba? Biglang promotion tuloy. Actually, halimbawa na to. Kaya syempre, thankful tayo sa NBDB dahil may mga platforms sila for writers, for radical children's writers even, to talk about these issues, to talk about these topics, diba? So, ano tayo? Antabay tayo na antabay. Ayan. Next. Ito, from Janil Valencia, no? Paano nyo sinisiguro bilang mga manunulat ng mga kwentong radikal para sa mga bata na nagpapatuloy pa rin ang kasikahayan sa pakikisangkot sa mga sektor at uri na tinatampok nyo sa mga akda? Paano natin mahihikayat ang mga manunulat na maging bahagi din ng kanilang mga laban at advokasya? Well, siguro, sagutin ko na nito kasi for our case, I think for all our cases, ito na yung halimbawa ng paraan para makapag-invite talaga at makapaghamon ng mga manunulat natin para sa para sa mga radikal na kwentong pambata, yung pagbabahagi sa mga seminar, workshop, ganyan. Actually, lahat din kami guro sa panel na ito. Kaya sa mga klase namin, sigurado ako na isa rin sa mga napapatampok naming paksa, sa sariling mga klase tinuturo namin. At bukod dyan, I think lahat din kami dito tatlo ay bahagi ng mga organisasyon o kaya mga advocacy groups na na kaugnay ng mga kwentong sinusulat namin. Halimbawa ako, babahagi ako ng Save Our Schools Network, kaya naman yung mga kwentong nababahagi ko ay talagang nanggagaling at nagmumula sa mga advokasya, sa mga naratibo ng mga kabataang lumad. Ganun naman din, para kila Teacher Maki at Teacher Chino. Gusto niyo bang magbahagi din para sa tanong na ito? Teacher Mon, pwedeng balikan ko lang yung sinundang tanong kasi baka naghahanap siya ng mga aside sa NBDB nung mailalike ng mga page. Sige. So, ayun, doon sa mga seminar, pwede din nating i-visit ng madalas yung panitikan.ph kasi meron silang mga anunsyo kung ano yung mga seminar, workshop
para sa mga radical na kwentong pambata or panitikang pambata generally, pwede nating i-like yung page ng mga Center for Creative Writing ng mga iba't ibang university. Yung Ateneo Institute for Literary Arts and Practices, tama ba ako? Ng Ateneo, Bienvenido Santos Creative Writing Center ng LaSalle, UST Center for Creative Writing and Literary Studies ng UST, PUP Center for Creative Writing. Ang PUP ay ang daming professorial lecture. Pwede rin tayong magpasa sa mga National Writers Workshop. Pwede naman ang Akdang Pambata bilang entry. So, ayan, ang PUP ay may National Writers Workshop, ang UP ay may Palihang Rogelio Sikat at iba pa. Si Dr. Eugene Evasco ay may column sa kanyang sa Liwayway Magazine. Ang pangalan ng title ng column ay Buklat Mulat. So nagre-review siya ng mga akdang pambata ng regular. Pero twice a week na lang yata ang Liwayway ngayon. So ayan, ang dami po nating avenue, di ba? Ang dami nating mga madadaluhan ngayon na mga seminar. Lalo ngayon na nasa new normal tayo. So hindi naman kailangan na physically ay present tayo doon. Siguro po magandang... Go, Teacher Chino. Maganda ring practice, hindi naman to seminar, no? Pero parang nag-start siya sa pagbabasa at pagsulat. Kapag may kwento ka, isulat mo, tapos ipabasa mo sa network mo, sa mga friends mo na para makita mo kung ano ba yung impact ng story. Kasi ultimately, practice din talaga yung pagsusulat, lalo na ng kwentong pambata. Kung pwede mong ipabasa doon sa mga bata sa paligid mo kung ano yung magiging insights nila or ano yung magiging reaction nila, para nahuhulma ka bilang manunulat din. True. Actually, kaming tatlo ginagawa namin yan. Nagbabahagi na kami tatlo dito ng mga kwento rin namin sa isa't isa para sa mga komento. At magandang magawa, no? Siguro lang din, konting dagdag na lang kasi tama no, napakarami mga seminar workshop at iba pa mga pamamaraan upang mahanda ang ating mga sarili para sa pagsulat ng mga radikal na kwento. Pero parang napareflect ako sa tanong no, na baka ang hinahanap pala ng ating yung nagtanong sa atin ay specifically on radical children's literature. Kasi doon nga sa tanong no, na siguro parang wala pa atang yun yung specific na topic. No, parang wala pa tayong nakitang workshop na radical children's literature. Pero marami nga mga workshop, seminar in general na tumatanggap naman ng ganitong mga paksa, ganitong forma, no. Mali natin sa future, no, magkaroon tayo ng mga ganong workshop. Baka i-sponsor ng NBDB. Tama. Ayan, ito mula kay Christian, no. May mga komento lang siya siguro na pwede nating basahin ng konti. Sa foreign children's books kasi kapag bata ang narrator, minsan pati yung grammar at spelling nila, hindi yung sinusulat. Actually, may mga local din tayong children's books na gano'n, no. Pati yung tone ng narrator, yung language niya talagang mula sa bata, no, especially if younger yung target audience. Appropriate ba ito sa atin? So yun yung tanong, kung pwede ba gamitin yung language nung siguro mas juvenile na language. At pangalawang tanong, what foreign radical children's book will you recommend us to read? Some radical children's stories po garner criticisms and bashers talaga, celebrity, probably because our society is not that open, tama naman, to accept the stories. What is your advice to aspiring writers in dealing with critical reception? So tatlong tanong, no? Una yung paggamit ng ibang language, juvenile language. Pangalawa naman yung foreign radical children's books. Pangatlo ay yung critical reception. Maki, sige, Teacher Chino? Magiging maingat din tayo kasi baka ang mindset natin bilang adults, kapag bata, mali ang language. Pero again, nasa pamantayan natin bilang adults. So pwede naman na sige, siguro may mga salita yung bata na hindi ayon sa convention ng adult formal language. Pero baka naman maganda na bata yung boses, pero in terms of correctness, informal lang, pero correct naman din. Kasi ang danger niyan, baka ma-pick up siya ng child reader na ganung pagsasalita. Para lang siyang ganito yan. Di ba pag may bata, bine-baby talk natin. Pero ang sabi ng mga eksperto, hindi dapat i-baby talk kasi yun yung na-acquired nila na language. So baka ganun din sa pagsulat. Pwede namang informal, pwede namang i-capture pa rin yung boses ng bata. Pero
pwede sigurong tama na dahil hindi naman porket bata ay mali ang language, di ba? Tama. As long as understandable naman, di ba? Actually, may paghamon nga sa may mga workshop, no, at mga seminar sa pagsulat. May mga paghamon din sa mga manunulat ng panitikang pambata na wag umiwas sa mga ilang mahirap na salita, no? May pagtitiwala sa mga bata. Syempre na doon pa rin na may target audience, kung ano ba yung age range ng target natin, mahalaga naman 'yon. Pero kung naisip natin na mas mainam ibahagi yung isang karanasan sa isang salita na may kahirapan o may kalaliman. Kung isang salita lang naman ito, maaari natin gamitin, 'di ba? Kasi isipin din natin na baka meron namang mga maaaring tumulong sa bata at hindi yung salitang yon. At syempre, may pagtitiwala tayo sa bata na curious siya, no? At susubukan niyang hanapin sa mga diksyonaryo, sa mga talasalitaan, kung ano ibig sabihin ng mga salita. So improving din may pag-i-improve sa vocabulary ng bata. Ayan. Siguro punta na rin tayo sa sa sunod na mga tanong. Hindi nang madali lang naman sila. Ano yung kung meron mga foreign radical children's book na gusto nating ibahagi, at kung ano yung masasabi natin sa critical reception. Sa number 2, kasi excited ako mag-share dito, no? Kasi meron talagang kwento na isa sa mga paborito ko, no? Yung The King Who Banned Darkness. Sorry, hindi ko masyadong matandaan yung pangalan ng author, pero Emily Booth ata yung pangalan ng author, no? Mas tayo talaga yung tumatak sa akin, no? The King Who Banned Darkness. Kasi tungkol ito sa sa dictatorship, 'di ba? Na parang maraming mga bansa sa Southeast Asia ang naka-experience na in their histories. Itong kwentong ito ay tungkol sa isang bata na naging hari, no, na binan ang darkness kasi ayaw niya ng kadiliman, takot siya sa darkness. At dahil dito, naperbisyo ang buong lipunan niya, no? Naghihirap ang buong komunidad nila. So itong kwentong ito, nakaka-appeal siya sa mga bata dahil tungkol to sa pagiging afraid of the dark, di ba? Pero bukod dito, very political yung discussion. In fact, nag-i-invoke siya ng ilang mga theories in political science, no? Ganun siya katalino, no? Ngunit yung approach niya ay very accessible at very understandable sa mga bata. Na kung guided pa nga ito ng mga teachers, ng mga parents, maaari pa magkaroon ng konting diskusyon tungkol sa kasaysayan, tungkol sa politics, no? Na siguro kung pupunta tayo sa third question, na nais ko na rin sagutin. Talaga, nakaka-garner siya as of the moment ng criticism, no? Na parang may mga nagtatanong siguro para sa atin, bakit kailangan magpakita ng mga political na issues sa mga bata? Bakit kailangan nilang malaman yung mga issue ng LGBT or ng mga national minorities, mga katutubo, o kaya mga iba't ibang sektor tulad ng urban poor? Well, isang malaking tugon na talaga dyan ay ang bata nga, hindi lang naman yan yung mga nakakapag-aral sa elementary at high school, hindi lang naman to yung mga may access sa mga libro. Kasama na rin dyan ang mga bata sa mga urban poor sector o kaya yung mga bata na kinakailangang maglahad ng ilang-ilang milya para lang makaabot sa kanilang mga paaralan. Actually, mas sila pa nga ang bumubuo ng mas malaking populasyon ng bata sa Pilipinas. 'Di ba? Kung titignan natin, no, yung huling datos natin mula sa DepEd, last year, no, face-to-face to, 7 million na kabataan ang hindi nakakatamasa ng pag-aaral. No, formal na pag-aaral sa mga eskwelahan. So, target audience din natin sila. No, target audience dapat natin sila. Kaya mahalagang ma-represent din yung kanilang karanasan sa ating mga kwentong pambata. Kaya wag nating isipin yung mga yung mga sarado siguro ang pag-iisip para sa mga kwentong ito. Ang mahalaga ay alam natin na ito ang katotohanan na naranasan ng mga bata na dapat mabahagi din sa ibang mga bata. At siguro sa very personal na antas, no, given na may mga narinig din naman akong ganyan mga komento, no, mga critical reception, ganyan. Isipin na lang natin, hindi naman sila yung target audience. Ang target audience natin, yung mga bata at yung mga adults din na bukas pa o nabukas doon, no, sa mga kwento at karanasan na ito. 'Di ba? Maraming mga hindi pumiling basahin, halimbawa yung ikaklit sa aming hardin, dahil tungkol ito sa dalawang queer parents, no? Dalawang sabihin natin lesbian parents, if I remember correctly. Maraming hindi pumiling basahin ito, ngunit marami din naman ang tumungo dito. Mas lalo na yung mga bahagi rin ng LGBT community. So sila siguro, no, yung ating isipin na lang, 'di ba? Kasi yung criticism sa ito, dahil di naman 'tong
makakatulong sa pagpapalaganap ng mga kwentong radikal? Kaya din mahalaga na palagi tayong kailangan nating ma-experience talaga yung mga kultura at karanasan para kapag magsusulat tayo, at least we can say na totoo itong mga ganitong experience, na naranasan ko ito or karanasan ko ito. Para kasi kung ang question ng bashing ay yung idea na bakit ganyan ang sinulat mo, hindi naman totoo, hindi naman yung totoo or hindi naman ganyan nangyayari. Ikaw sa sarili mo, dahil naging masipag ka in gathering data, sa pakikipamuhay, sa pagranas ng experience or sa pagsulat ng sarili mong karanasan, may ipaglalaban mo na totoo ito, totoong nangyayari ito dahil ito ay naranasan ko. Pero tama, no, isipin natin, ultimately nagsusulat tayo para sa mga bata. So, dead man na lang sa haters. Tama. Di naman sila yung batang gusto nating mulatin. Siguro yung isang tinatanong yung kay Henaro na ako ay may titi, kaya baka yun yung, di ba kasi nag-trend yun eh. Pero kasi yung sa mga ganong mapangahas na mga pamagat, kailangan tingnan din natin ano ba talaga yung mensahe ng mga gantong libro para alam natin kung ito ba talaga ay worthy of publishing. Na-publish naman siya. So, syempre, worthy of being talked about naman ang tema ng libro. Pero, yun, responsible lang tayo dapat palagi. Tama. Talagang collaborative, no, yung ating industriya. No? Hindi lang dapat mga manunulat at mambabasa. Talagang katuwang natin ang mga guro, ang mga guardians, mga no. Si Maki ba, may gusto bang ibahagi? Saka bahagi yun ng poetika mo bilang manunulat ng kwentong pambata. Diba? Or tulang pambata or nobelang pambata. Bahagi yun ng poetika mo. So ilang taon mong pinatining, tinasa, hinasa, itong mga paniniwala na tinitindigan mo. Kaya siguro yung mga critics, basta kaya mong depensahan itong paniniwala mo, or sabi nga ni Teacher Chino, ay nangyayari namang itong mga ito, di ba? Bunga sila ng mga saliksik mo. So, yung critics ay, kasi ako hindi ko parang, iba sa akin yung dating ng word na basher. Di ba? Parang yun nga, parang celebrity yung dating, no? Yung mga critics ay, basta kaya mong tindigan yung paniniwala mo. Balikan ko yung quote from Rogelio Ordonez, di ba? Na ang manunulat ay direktor ng konsensya, mambabatas ng lipunan. So, yun. Yung poetika. Ayun. Siguro, na lang, maraming salamat, Teacher Maki, Teacher Chino. Before tayo maglagom, maybe one last question na lang na sa tingin ko kasi mahalaga. No? Bago tayo maglagom. No? Sorry din sa mga di pa natin natutugunan dahil napakarami, no? Ng mga tanong natin. At maraming salamat sa pagpapa-unlock ng paksa namin. Ito, mula kay Dayan. Ano po pong issue pandit na ang sa palagay nyo ay di pa naisusulat at dapat po gawa ng kwento pambata? Kung pwede, tugunan ko na rin to, no? May dalawa sana akong gustong ibahagi. Yung una, no, bilang, para sa lahat naman to, no, bilang inspirasyon, yung isa kasi sa mga nagtulak sa amin, naghudyat sa amin para sa paksang ito ay yung nilabas na 3 aklat na inedit, no, ni Dr. Eugene Ibasco na kasama ng Lampara Books, no, yung mga radikal na kwentong pambata, yung Hulagpos, ano pa ba yung mga kasama? Baklas? Baklas yata. Hulagpos, Baklas, at Tiglas, no? Yung 3 aklat na ito, hindi siya storybook, hindi siya picture books, no? Pero antolohiya sila ng mga kwentong pambata na kung babasahin natin, nagva-vary talaga ng mga iba't ibang paksa na napakahalaga na dapat mabasa ng mga bata. So, invitation to, no, para kung may kakayahan tayong i-access yung mga aklat na ito, basahin natin para maka-receive siguro ng inspiration kung paano ba dapat sinasagawa ang pagsulat ng mga radikal na panitikang pambata. Yun, no? Para dun, pero kung tatanungin natin, ano ba yung mga hindi pa na isusulat? Para sa akin, actually, mas magandang tanong ay kung ano yung kaya nating isulat bilang mga manunulat, no? Kasi para sa akin, ang mga isyong panlipunan na hindi naman parang supermarket, no, napipili na lang tayo na, yan, hindi pa masyadong nasusulatan, piliin ko yan, ganon. Although, chef, I don't think na yun naman yung point ng question, pero baka merong ganon na pag-iisip yung ilan sa mga viewers natin, no. Mahalagang isipin natin kung ano yung kaya nating isulat. Kasi, kung hindi naman natin kayang isulat, halimbawa, sa pagkakaalam po, wala pang kwentong pambata na naisusulat tungkol sa mga Aita ng Pampanga, no? Kahit ako na may experience na, kahit ako ngayon na nakikipag-engagement sa kanila sa isang proyekto, no? Kahit may engagement ako sa kanila, sa tingin ko hindi pa sapat yung kakayahan ko at kaalaman ko para isulat yung kwento nila. 'Di ba? Kasi
kung kulang ang ating experience, karanasan kasama ng mga gusto nating kasama ng mga sektor halimbawa at mga grupo na gusto nating ikwento, no? Baka ma-misrepresent natin sila. So tama na marami talaga mga karanasan pa na hindi pa nakakwento, no? Na kailangan ng representasyon. Tama talaga 'yon. Ngunit mas mahalaga yung tanongin kung kaya ba nating i-represent yung mga iyon. So siguro kung may naisip tayo na wala pang storybook tungkol sa mga mangingisda, 'di ba? Ng Bacoor na lately lamang ay nasunugan, no? Yung mga mangingisda ng Talangka. Kung tayo ay may karanasan kasama nila o kung may kakayahan tayong makipag-integrate kasama ng mga mangingisdang yun, baka doon na yung punto na may kakayahan tayo na isulat yung kanilang kwento. 'Di ba? So bukod sa pag-iisip kung ano ba yung hindi pa na nasusulat, mahalaga talaga na isipin natin kung ano yung kaya nating i-represent, kung ano yung kaya nating isulat. Kasi baka mamaya, pag nasulat natin yung kwento, ay tapos na. Nakapag-publish na tayo ng kwento. Diba? Yung intervention natin sa communities, ito from a community development perspective, no? Very tokenistic. Diba? Hindi pwedeng makikipanayam ka sa isang komunidad, magsusulat ka ng storya, tapos na. Kailangan nga actually ito pa pala mahalagang ibalik i-float itong idea na ito, no? Kung ano man yung mga nalilimbag nating kwento, mainstream man ito o independent, kailangan ibalik natin yung kwento sa mga sektor, komunidad, mga pangkat na pinanggalingan nito. Halimbawa, yung kwentong Lumad ng Lalimbag, yung mga libro ay maraming kopya ang napamigay sa mga Lumad schools halimbawa. O kaya yung tawag dito, yung isa pang yung ano ba yung nabanggit ko kanina, yung kapit-kapit bahay-bahay, stinoritaal ito at pinamigay yung copy ng mga librong ito sa mga members ng community. 'Di ba? Kasi sila din dapat ay may access dun sa kwento na nagmula sa kanila, 'di ba? Mula sa masa tungo sa masa ang perspective natin. Ayun, ano pa mababahagi ng iba? Parang hindi kasi tayo magsusulat lang ng naiibang kwento dahil gusto ko ma-publish ako at saka ito kukunin to ng publisher kasi wala pa nagsusulat nito. Responsible yung pagsulat natin, may pagbalik sa community at part siya ng pagiging radical writers natin kasi hindi na lang tayo writers na natapos na sa pag-publish. Tayo ay writers, tayo ay researchers, tayo ay community servants, marami ng roles na gagampanan bilang mga manunulat ng mga kwentong pambata. Advocates, volunteers, 'di ba? Tama. Teacher Maki. Saka ayun, kaugnay din noon, so dapat kilalang-kilala natin yung tema na yon, yung hindi yung wala pang sumusulat ng tungkol sa smart shaming. Tapos, sige, gagawa ako right now ng tungkol sa smart shaming. So, hindi naman yun ganun na ura-urada, no? So, kailangan kilala mo yung tema na uunawaan mong mabuti. At kung ito ay sa mga marginalized, di ba? So, kailangan ay lumubog ka doon para mas nare-represent mo sila. Okay. So, maraming salamat, no? Tama naman, no? Ayan. Sorry na, rin ako kasi may binahagi from NBDB, no? Ayan, no? Meron tayong opportunity with Buklatan sa Bayan. Batay sa mga talakayan, ngayon mukhang kailangan na mas tumuon sa Radical Children's Story ang workshop. Tama, no? Ayan, nagkakaroon na ng commitment ang NBDB sa pag-ano nito, paglulunsad, no? Napakarami talaga. Actually, ngayon pala, no, konting konting publicity for this. Merong panawagan para sa mga kwento naman ng mga guro. Ayan, very radical, 'di ba? Yung tema. Mga kwentong pambata tungkol sa mga guro, no? Kung pwede natin i-search sa Facebook yung panawagan mula sa ating kasamahang manunulat, no, si Jeron Tanglao, na ano ba yung mga karanasan ng mga guro ngayong pandemya, yung kahirapan sa remote learning, masalo na sa mga na nagmumula sa kanayunan, 'di ba? Yung mga nagdadala pa ng module sa mga bahay na milya ang layo sa isa't isa. Baka pwede natin itong masulat at mabigyan ng kwentong pambata para sa mga bata, para marinig din ng kwento ng mga guro, halimbawa. So, ito mga inisyatibang ito talaga, no, yung kailangan nating matanganan pa mas lalo sa mga susunod na panahon kasi banggit nga ni Dr. Roland Tolentino, yung mga unang wave ng paglilimbag ng mga panitikang pambata, parang merong hot pandesal mentality, no? Na parang pare-pareho na lang yung forma, pare-pareho na lang yung content na tungkol sa mabuting asal, tungkol sa hygiene, tungkol sa health. Na tama naman, dapat talaga itong mabasa ng mga bata. Pero paano yung mga bata na halimbawa walang toothbrush? 'Di ba? O yung mga bata na
nahihirapan matuto ng mabuting asal dahil di sila nakakapasok ng mga paaralan, di ba? Kailangan din nilang kailangan din nilang ma-represent sa mga children's books at matulungan magbasa rin. Di ba, ma-encourage magbasa sa pamamagitan ng mga kwentong pambatang ito. So ngayon sa ating diskusyonan mula sa lektura kanina hanggat sa sa Q&A natin, marami mga nabahagi na mga hamon para sa ating mga manunulat, no? Sorry, pinakamahalaga dito bilang mga radical na manunulat para sa mga bata, hindi lang tayo mga writers, hindi lang tayo mga teachers, hindi lang tayo mga readers, no? Tayo rin ay mga advocates, volunteers at bahagi, katuwang ng mga iba't ibang advocacies, campaigns, iba't ibang mga uri at sektor na gusto nating i-represent sa ating mga sinusulat. At definitely napaka-rich, no? Actually, mayaman na yung katawan ng mga radikal na panitikang pambata. Siguro hindi lang sila kinikilala bilang isang katawan, no? Bilang isang body ng radical children's literature. Pero napakarami na. Kaya nga, invitation din ito upang mag-explore ng iba pa mga halimbagan, mga iba pang sources ng children's literature, no? Nabanggit kanina yung Southern Voices Press, nabanggit kanina yung mga nilalabas ng mga non-government organizations tulad ng Canvas, no? Na marami mga aklat tungkol sa climate change at environmental advocacies para sa ating mga bata, no? Yung Canvas. Nandiyan din yung mga idadagdag ko. Ayan, dadagdag natin. Di ba nababanggit kasi yung sa Buklatan sa Bayan, yung nag-talk ako nung September ba, parang ang topic ay family values, tapos yung sunod ay folklore. Ibig sabihin, parang yung pagtanggap sa radical literature for children, institutional siya. Kung i-acknowledge, for example, ng NBDB na kailangan magsulat ng radical stories for children, mas maraming tatanggap nito kasi halimbawa, isipin mo parang government agency ang nagre-recognize sa ganitong body of work. So, tatanggapin din siya ng mga ibang publishers na hindi pa bukas. Tatanggapin siya ng mga guro, tatanggapin siya ng DepEd, tatanggapin siya ng mga magulang, di ba? So, syempre, parang may power din yung institution to influence people, di ba? So, NBDB baka naman. NBDB. Kaya mahalaga yung commitment ng NBDB. Ayaw. Diba? Nakaka-exciting possibilities. Si Jason Tabinas, ito ng NBDB. Ayun, yung nasabi ko kanina, ibabahagi ko dun sa humahawak ng proyekto, yung suggestion tungkol sa pagbibigay ng tuon sa radical children's literature instead na mag-focus nga dun sa folk literature and family values, ganun. Kasi kung natalakay na siya, pwede mas tumuon sa ibang issue or ibang tema. At ganoon naman ang ginagawa sa mga proyekto ng NBDP. Binabago yung tema or tuon batay sa pangangailangan ng industriya. So, batay dito sa talakayang ito, kailangang tumuon sa radical children's story kasi dito makikita yung market failure, dito walang masyadong tumutugon na publisher or na institution na nag-sponsor ng workshops. So yan, actually ini-email ko ngayon yung project manager ng BSP. And nakasisi din yung head ng NPTP dito sa email ito. Ayan. Napakakagyat, no? At syempre, nandito lang naman kami para tumuwang din sa mga magiging future events ng NBDB. Yes, and regard to radical children's lit. Yan. Pagdating sa paggawa ng workshop na ito, pwede kayong mag-submit ng proposal pag inlabas na yung tema ng mga susunod na Buklatan sa Bayan. So, kailangan namin nung speakers para dito. Yun. Yan, exciting. Ayan, yan yung tugon sa tanong kanina, 'di ba? Kung meron ba mga seminar workshop, magkakaroon na po, no? Antabayan na lang natin mula sa ating katuwang sa paksang ito ng NBDB. Siguro to close our program na lang, magkaroon tayo ng one last, like very short lang siguro na pabatid, no? Huling pabatid para sa ating mga viewers. Siguro tig-isa tayo na maikli lang. Teacher Maki, sa mga umpisahan. Ayun, so maraming salamat dun sa mga dumalo sa panel discussion na ito. Ang ibibigay ko siguro yung hindi natin masyadong
tatalakay yung importansya ng kritisismo sa radical na panitikang pambata. So marami sa atin ay nagsusulat ng mga pananaliksik, marami sa atin ay nagsusulat ng mga researches para mailathala. So mahalaga din na nagbibigay tayo ng tuon sa radikal na pantikang pambata, lalo na dun sa mga radikal na pantikang pambata na nalalathala sa panitikang regional. Kasi way din natin to ng pag-advocate at bukod pa doon sa creative writing, di ba? So yung saliksik na aspeto ng panitikan, yung literary criticism, napakahalaga doon. Dapat pagtuunan din natin ng pansin. Tama. Sige. Teacher Chino, gusto mo na ba? Ako naman, siguro yung parting message ko bukod sa pasasalamat din sa pagdalo sa session na ito ay yung reminder na kapag magsusulat tayo ng isang kwento na may radical na tema ay hindi tayo puro may tapang pero hindi puro tapang lang dahil ang kwentong pambata ay laging kwento ng pag-asa. So palaging hopeful po dapat yung mga stories natin. Hindi tayo gagamit lang ng mga radical themes para lang masabi na mapusok ito o matapang itong ang kwentong ito. Ito po ay pagbibigay ng pag-asa na kahit ano pa ang pinagdaraanan ng mga bata ay palaging may mabuting bukas para sa kanila. Tama. Maraming salamat. At syempre, sa akin naman din, parting message ko, bukod sa pasalamat sa viewers, pasalamat sa NBDB, talagang paulit-ulit kong fino-float, no, sa lahat naman na napupuntahan kong mga events, yung hamon sa atin bilang mga manunulat na lumabas doon sa ating mga writing corner, sa ating mga bahay, no, na talagang i-represent yung lipunan, i-represent yung struggles ng iba't ibang mga sektor, iba't ibang mga uri, pangkat, identidad, no, para talagang maging aktibong kalahok tayo bilang mga manunulat sa pagbabago ng lipunan. At siguro, bilang isa something to think about na lato ko sa Radical Children's Literature as a parting message, I think yung goal talaga ng Radical na Panitikang Pambata ay ang pagkalaho ng Radical na Panitikang Pambata. Kasi, kaya naman may pangangailangan para sa mga radical na kwento ay hanggang ngayon, merong mga social injustices, even environmental injustices, no, na nangyayari na i-inflict sa mga bata. So kung gusto natin ay mabago ang lipunan, 'di ba? Ang magiging ending story ng naratibo ng Radical Children's Lit ay justice, no, hope, no? And equality for all if possible. At syempre, given that, no, tapos na o nagampanan na ng Radical Children's Literature ang kanyang layunin in the first place. Ayun, maraming salamat. Ayun, maraming salamat po sa lahat ng dumalo. At salamat po sa ating napaka-makabuluhan at napaka-rich na talakayan. Marami kaming maibabaon sa ating talakayan, maraming pagdinilay-nilay ng ating mga viewers, ng ating mga aspiring writers and practicing writers, and even tulad nga po na sinabi niyo yung mga advocates, which is really napaka mabuti para sa ating nation. Ngayon, with that, thank you, Sir Mon, Sir Chino, Sir Maki, for paglalahad ng inyong expertise, knowledge on this matter. Also to everyone, thank you for joining us, for tuning in, for giving your questions. It shows na marami interested kayo in really giving forward sa ating mga children or mga future generation. So, thank you for joining in this Radical in Philippine Children's Literature, writing stories of inclusion, equality, and justice for the Filipino child reader. So before we end, may I ask everyone to open their cameras for a photo documentation. This is for our documentation. I'll give you 5 seconds. All right, is everyone on? Yeah. 5, 4, 3, 2, 1, smile. Okay, thank you everyone. And before we go, a kind reminder for everyone to fill up the evaluation form. This is needed for evaluating our today's session. And for future projects, I encourage everyone to go to our YouTube page, that is Books Philippines, where this session will be uploaded as well. Again, thank you everyone and have a good day. Thank you. Bye. Thank you po. Thank you, NBDB. Thank you. Salamat sa NBDB. Thank you po.